ngayon? Okay na yung slides natin, kuya? Okay yung slides natin? Ayan, paayos na po ng slides. Actually, ano kasi yan eh? May story kasi yan. Gusto niyo ng story? Gusto niyo ng story? Yan, naalala ko lang kasi may isang mental hospital. Familiar po sa mental hospital? Siyempre, sa mental hospital, maraming, parang kayo, baliw, diba? Baliw sa pangarap, tama? So may isang mental hospital. So itong mental hospital na to, every month, meron kasi silang, kumbaga, assessment. Meron silang, meron silang eviction night. Sina-check nila, sino sa mga patient nila, yung pwede nang lumabas. So maingay po, mamaya na kayo dumaldala. Naririnig ko kayo dito sa labas. Nakakasunod pa? So mental hospital, every month, meron silang eviction night. Sabihin nyo, eviction night. So syempre, hindi naman forever nandun sa mental hospital yung mga nandun. Gusto naman ng mga doktor na makalaya din, yung mga nandoon. Sa ito na nga, pinatawag, sa isang gabi, pinatawag yung lahat ng mga baliw. Tapos pinaupo, parang ganyan. Pinaupo ng doktor, diba? Tapos yung doktor, umakyat sa stage. Diba? Naka-coat na black, diba? Naka-checkered na dress, ayan. Salamat po sa mga nakagets, ha? So sabi ng doktor, okay guys, ready na ba ang lahat? Ready na ba lahat? So alam mo yung mga excited kasi alam nila eviction night. Okay, dumating na ulit yung pinaka-inaantay natin na gabi. Dahil itong gabi na to, alam naman natin, di ba? Kada buwan, meron tayong assessment kung sino ba sa inyo mga pwedeng nang makalaya. Sino ba gusto na makalabas? Sino? Oh, excited yung mga baliw. Sige, pero syempre, i-check muna natin kung pwede na kayong makalabas. So ginawa ng doktor, sabi niyo, ready na ba? Ginawa ng doktor, kumuha ng whiteboard, di ba? Kumuha ng whiteboard sa harap. Tapos, may dinrawing. Nag-drawing ng pinto. Ayan. Basta pinto po yan, no marunong drawing eh. Maganda lang ako. So pinto. Ayan, sige, pinto po yan. Nag-drawing ng pinto. So sabi ng doktor, sige, para malaman natin sino sa inyo mga pwede na makalabas. Lahat na makakalabas sa pintong ito, makakalaya na sa mental hospital na ito. Alam mo yung mga baliw, excited na excited. Sabi yan, gusto na tumayo, gusto na mag-unahan. Sabi ng doktor, wait lang guys ha, wala muna mag-unahan. Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3, pag sinabi kong go, pwede na kayong pumunta dyan, pwede na kayong lumabas sa pinto. Nagagets? So sabi ng doktor, okay, ready na? 1, 2, 3, go! Alam mo ginawa ng mga baliw? Nagtakbuhan, nagtutulakan pa, naghahampasan, sobrang naghahampasan. Natukumahog, papunta rito. Nagtutulakan, papunta doon sa pinto na dinrawing sa whiteboard. Alam mo, sabi ng doktor, ay, negative yata tayo ngayon. Sabi doon sa mga nurse, parang wala tayong mapapalaya. Sipin mo, naniwala may pinto doon sa whiteboard. Baliw pa yung mga patient natin. Maya-maya, may nakita silang lalaki, nandun sa gilid, sa bandang likod. Hindi nakigulo, hindi nakitakbo, doon sa mga kasama niya. Diba, sabi ng doktor, wait lang, parang parang nakikita ko doon si Jeff Sorry, Sir Jeff. Parang nilapitan nila si Jeff. So sabi nila doon kay Jeff, diba hindi siya tumakbo, samantalang yung mga ibang baliw nagkukumahog, nagmamadali makalabas doon sa pinto, nakakasunod. So sabi nila doon kay Jeff, Jeff, bakit naman bakit hindi ka nakikigulo sa mga kasama mo? Ayaw mo ba makalabas? Ayaw mo ba makasama yung pamilya mo? Ayaw mo makapag-enjoy ka sa labas ng mental hospital na to? So sabi ni Jeff, tanong niyo kung Sabi niya, Doc, hindi niyo ako maloloko, Doc. Alam mo yung mga kasama ko, baliw pa talaga yun. Parang di lang baliw, mga tanga pa. Wala makakalabas sila dyan. Alam mo, napangiti yung doktor. Saka yung mga nurse, mukhang magaling na to si Jeff, parang di na baliw, mukhang di na psychotic, sabi ni Jeff, alam mo, Dok, kayo talaga, pinagloloko nyo kami eh. O bakit mo naman nasabi pinagloloko ka namin? Sabi ng doktor, paano makakalabas sa pintong yan? Diba, nasa na po yung slides natin? Paano sila makakalabas sa pintong yan? Nasa akin yung susi. Sabi. Medyo slow. So, end of story. So, ano pong moral lesson? Simple lang. Yung susi, yung key para maging successful tayo, wala po sa ibang tao, nasa atin yan. Diba? Kaya sana po gumagana na yung slide natin. Kasi konting story pa yata gusto ni Kuya dito. Pero anyway, yung wala po sa ibang tao, that's why kailangan natin umattend. As Jamie, okay, pupunta ako kapag pwede ako, pag free ako. Enough ba yun? Hindi. Dapat, lagi. Kasi bakit parang kanta yan eh? Kailangan pumapasok sa sistema natin. Di ba yung kanta, kailangan ba i-google mo pa para ma-memorize mo? Hindi. Yung pusong bato, trip mo ba? Hindi. Yung stupid love, trip mo ba? Pero nakabisado mo kasi lagi mong naririnig. So same thing po sa business natin, lagi ka lang umattend. Hanggang sa pumasok na siya sa sistema mo. Okay na ba yung slides natin ko? Excited na ako mag-start kasi mamaya meron tayong announcement eh. Dami nagtatanong sa akin, sabi, As Jamie, sino ba yung bagong car club? Sabi ko, hindi ko rin alam.
Hindi ko rin alam. So mamaya natin malalaman kung sino. Kaya stay tuned tayo sa mga nanonood dyan sa live hanggang sa dulo ng presentation natin. Okay na ba? Yung slides natin, pakita lang po natin. Oh, pinagandaan ko yun eh. Asan na po yung slides natin? Ready na ba guys? Saka ano kasi yan eh. Para oh, pinagandaan ko talaga to kuya. Ayan, ito na nga. So ayan po. Ayan na, oh. Di ba pinagandaan ko talaga to eh. Kasi meron pa yung oh. Pinagandaan natin to kasi meron pa yung tinatawag na next ako dyan. Ayan, ayaw niya mag-next. So anyway, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Princess Jamie Del Yuba. Ganyan kasi yan talaga guys, andito yung susi. Na-late yung slide natin. Pero anyway, sa mga hindi pa po nakakakilala, I'm Princess Jamie Del Yuba, isa po sa mga Millionaires Club ng Front Row. Ang background ko naman bago po ako mag-front row, I was a fresh graduate. Fresh na fresh pa tayo. Hanggang ngayon naman. Fresh graduate from UP Diliman, so University of the Philippines Diliman. Ang course ko po, BS Chemistry. Alam mo, ang daming tao nagtatanong sa akin, Ma'am Jenny, bakit front row ang ganda ng school mo? Pag sinabing UP Diliman, magandang school? Hindi nga magandang school? O, na matapos yung course ko, pag yung mga tao naririnig nila, ano yan? Kasi konti lang kumukuha nun. So bakit daw front row? Bakit daw ito yung ginagawa ko? So mamaya, pakita natin yan. So yan po ako dati. Di ba? Cute ko dyan dati, no? Mas cute po ngayon. Ay, grabe makatawa. Sino yung tumawa dyan? Grabe makatawa, no? Sarap mag-front row, buti na lang talaga. Diba? So ako po, laki po ako sa hirap. I'm from Nueva Ecija. Hindi po mayaman yung family namin. Kaya actually ako nakapag-aral lang naman ako sa UP kasi working student po ako, raketera ng taon. Diba? Lahat ng pwedeng i-racket part-time during my college days. Lahat po yung pinasok ko na para lang makagraduate. Para lang magkaroon tayo ng diploma. Kasi lagi sinasabi sa atin ng parents natin, anak, mag-aral ka, mabuti. Ayan, nagsasayaw tayo, nag-choreograph. Lahat, nagpapaskill kami ng mga poster sa UP, namimigay ng mga flyer kapag may mga event. So, sa awa po ng Diyos, di ba, naka-graduate naman tayo ng UP. Pero bakit nga ba front row? Di ba, pwede naman nagtrabaho na lang ako sa labas. Pwede nag-abroad na lang ako. Di ba, pwede naman ibang opportunity na lang. So, bakit daw front row? But why front row? Alam mo sabi ko, why not? Oh, taray nun. So, first of all, actually, napakarami. Napakaraming dahilan. Number one na dyan, ito. Number one na reason, pinaka-favorite ko po na reason above all, ayan, is ito. Ayan, sana, nagkiklik to. You are your own boss. Sino dito ayaw na may boss? Sino may ayaw na may boss? Uy, gusto niyo may boss kayo? Alam mo ako, hindi ko pinangarap. Sorry, I'm not against naman sa mga nag-work. Ayoko na may boss kasi bakit? Ayoko na inutos-utusan ako. Ayoko na may time in, time out. Ako po yun pero syempre parang in general, sino ba naman may gusto? Alam mo yung sabi ni Scaring You, sino ba naman yung may gusto na ayaw mo pang gumising? Kailangan mo nang gumising kasi papasok ka sa trabaho. Tama? Ayaw mo pa matulog, kailangan mo na matulog kasi maaga ka pa. Kinabukasan, sabi ko, buti na lang talaga, nag-front row ako. Nag-front row po ako, fresh graduate ako. Diba, I was reviewing for board exam. So sabi ko, buti na lang talaga, nakilala ko yung front row. Hindi ko na kailangan makaranas na may boss. Sino yung mga nag-work, nagtatrabaho? Sino po? Medyo marami. Alam mo ito kwento ko lang Sana, hindi ko alam kung nanonood siya ngayon Alam mo, buti na lang po talaga wala tayong boss. Kasi meron akong cross line. So, same kami ng team, pero ibang linya siya. Alam mo, grabe, Millionaires Club na rin siya ngayon. Sa atin lang to this person, graduate din siya ng UP Diliman. Chemical engineer, cum laude, may lisensya. Magaling, no? Okay, nag-work siya sa Pepsi. Alam niyo yung Pepsi, di ba? Tapos may one time, na parang may nagawa lang siya konting mali. Alam mo, sinakal siya literal nung boss niya. Yung ID lace, di ba? Yung ID lace niya ng Pepsi, nabisit sa kanyang bosses, pinagalitan siya, hinila dito. Medyo maani pagkakahila dito sa likod. Na-imagine nyo? Grabe, no? Sabi ko, buti na lang talaga. Tapos meron pa akong isang member ko na, under ko, professional din. At kalimutan ko, engineer din yata siya Same thing, imagine mo, diba, ang taas ng posisyon niya sa work niya, pero may boss pa rin kasi siya Minumura siya lagi. As in, PI na sobrang sobrang kumpleto. Diba, gusto mo ba yung ganun? Buti na lang talaga hindi ako nag-work. O diba, kaya sabi ko, napakaswerte natin dito sa front row. Owners natin, Sir Sam, Sir RS, hindi po natin sila, boss. Pwede niyo ba sabihin? Business partners. Lagi nila sinasabi yan, hindi natin boss, hindi natin sila boss, diba? Ka-business partner natin sila dito sa front row, even yung mga uplines natin. Diba? Kaya napaka-thankful po talaga dito sa front row. Ito, may nilagay akong picture dito, diba? Pa next na lang dyan, kaya makikita natin, siguro familiar naman kayo dito. Ito pa sa isa sa mga dahilan bakit ayokong ayokong magtrabaho at bakit nagustuhan ko talaga mag-front row. Pa-click na lang po ako dyan. Ayan, diba? Ayun, diba? Grabe. Tuwing tawag dyan, rush hour. Dito na lang sa Manila, nakikita nyo sa labas ng office. Grabe na pag rush hour, talaga kahit babae ka, sasabit ka sa jeep, sa bus, tama? Para lang makauwi or para lang makapunta sa work mo. Pamilyar? Sabi ko, buti na lang. Buti na lang talaga nag-front row ako at hindi ko na naranasan yung ganyan. May on-time schedule, anong oras ko gusto lumabas, di ba? Ako yung magsaset. Hindi yung everyday, pag malate ka lang ng konti, yung mga kilala ko nag-work, malate ka lang ng konti, may kaltas sa sweldo. Tama? Or kalahati ng sinasweldo na, so mahirap ba? Ba't ka nandyan? Charot! Diba? Di joke lang po. So yan lang naman, napakaganda. Sabi ko, perfect talaga. And another reason, ito, leverage. Pwede niyo sabihin leverage. Isa pa, leverage.
Yung mas maganda pa, leverage. Ayan, ano yung leverage? Ito yung sekreto ng mga mayayaman. Nakita niyo yung pinaka-ano ngayon, latest? Sino yung pinakamayaman na ano ngayon? Sino yung mga nasa top ngayon? Manny Villar, mga anak ni Henry C. Diba? May anak ng Jollibee, mga Gokong Ways. Actually, sila pa rin naman halos. Diba? Almost same person na nagpapalit-palit lang sila. Gusto niyo malaman yung sekreto nila? Ito po yung sekreto nila. Yung leverage. Ano ba yung leverage? Kasi may mga bago tayong members, no? Kanina may 1 day old pa lang, 1 week, tama, no? It's multiplying yung oras mo sa ibang tao. Ilang oras meron tayo sa isang araw? Ilan? 24. So sabihin na natin, pag ikaw nag-work ka, ilang oras ka nagtatrabaho usually? 8 to 10 hours. Iba 12 hours pa. Pero hindi ka naman, hindi ka superhuman being na kaya mo i-extend yung oras mo ng 25 hours per day or 48 hours, tama? But through leverage, pwede po mangyari yun. Yun po yung sikreto ng lolo ko. Henry C. Kilala po si Henry C. May-ari na Robinsons, de joke lang, SM. Tinitin ko lang, kung nakikinig kayo. SM, alam mo kanina ginugol ko lang, 85 na pala ang SM sa buong Pilipinas. Ang SM po, hindi na po franchise. Lahat yung pag-aari ng pamilya ni Henry C. kahit wala na siya. So paano nag-work ng leverage na to? Simple lang. For example, sa isang SM, maraming empleyado, maraming nag-work. O sabihin na natin, sa isang SM, meron tayong 1,000 na employees. Diba? Yung kada employee na yun, pumapasok everyday, sabihin natin kahit 8 hours na lang. Ilan yan? That's 8,000 hours. Imagine mo, yan ay isang SM pa lang, times 85 mo yan. Magkano yan? Or ilan yan? Math error. 680,000 yan na hours, okay? Imagine mo per SM. Or sa lahat ng mga SM sa buong Pilipinas, average pa lang yan kung 1,000 employees. Ang tanong, SM lang ba yung negosyo ni Henry C? Ayan no, SMDC, diba? Meron siyang yan, BDO, China Bank. Yung BDO, may ano pa yan, may insurance pa yan. Diba? Tapos yung SM, ano yan, hypermarket, even yung tinitinda doon sa kanila. Tama? Imagine magano karami yung oras na tumatrabaho para sa kanya. Kaya si Henry C, wala na, patay na siya, mayaman pa rin siya. Diba? Mayaman pa rin yung pamilya niya. Alam mo yung sekreto natin dito sa front row. Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? Pwede rin tayo magkaroon yan. Kahit wala kang SM, kahit wala kang sarili mo mall, paano? You are multiplying your time. Kaya sinasabi lagi, mag-build tayo. Mag-build tayo ng members natin, mga leaders natin, left and right, tama? So this is you. O for example na lang, si anong pangalan ni, sino yung bagong member natin? Bagong member. Ano pangalan ni Sir yung colorful yung suot? Ken? Ken. Sir Ken, nasa si Barbie. Ayan, si Sir Ken. For example, this is you. For example, si Sir Ken, sa left niya, nagkaroon siya ng estudyante. For example, nagkaroon siya ng member niya na student. Diba? Tapos nagkaroon siya ng working. Tapos nagkaroon siya ng OFW. Dito nagkaroon siya ng tambay. Nagkaroon siya ng housewife. Nagkaroon siya ng out of school youth. Wala na akong maisip. For example, yung student, nagbibigay everyday kahit minimum na lang, 2 hours. Ito 3 hours sa working. OFW kahit 1 hour na lang. Yung tambay, maraming oras. Sabihin natin kaya magbigay sa front row kahit mga 6 hours. Ito yung housewife, let's say mga 4 hours. Ito, let's say 6 hours din. So ilang oras na yan? Marami. Imagine mo, sample pa lang yan Etong si Ken, nag-work ka, nag-school. Nag-work, for example, hindi niya kayang i-all out. Siyempre, nag-work Diba? Hindi naman kaya yung 8 hours, bigyan niya sa front row, 10 hours. Kaya lang niya magbigay everyday na, let's say, 4 to 5 hours. Pero ang tumatrabaho sa kanya, hindi lang ito. Ang tumatrabaho na oras sa kanya, lahat ng members na build niya lang nagbibigay ng oras. Nagagets po natin? Na-compare natin sa ginagawa ni Henry C. Na mamultiply mo yung oras mo sa ibang tao. Paano pa pag lumaki grupo mo lalo, Ken? Paano pa nagkaroon ka ng 100 members dito, 100 dito? Paano pa nagkaroon ka pa, nag-boom pa yung grupo mo left and right? Ganun po siya kasarap. Imagine mo pero si Ken, nagpatayo ba ng SM? Nagpatayo ba ng bangko? Hindi. Hindi ka nga nagbenta ng turon sa sa SM diba? Pero, yung leverage, pwede mong maranasan. Sabi ko, bongga yan, kasi bakit yan po yung sikreto talaga ng mga mayayaman, ng mga bilyonaryo sa labas, na pwedeng makuha din natin dito sa front row. Hindi agad-agad, kaya nga magbibuild po tayo. Okay? Kaya magbibuild ka dito ng members mo left and right, and so on. So, may discuss pa natin yan. And one of the, gusto ko din talaga, na reason bakit front row. So, simple lang. Ayan. Paano pa ito dapat? Diba? So, ayaw talaga niya. Pa-next na lang po ako dyan. Ayan pala. Next pa, isa pa. Isang pindot pa, isa lang. Ayun! Sino yan? Set up. Wait lang, kalma lang. Alam mo, isa sa pinakagusto ko rin dito, self-development, self-growth. Kasi sino ba naman mag-aakala? Yung batang yan. Natatawa ako sa itsura ko. Yung batang yan, akalain mo, magdi-milyon, di ba? Ito po yung una kong check sa front row. Pinicture na na-apply ko self-Karen. That's 450 pesos, isang linggo. Imagine mo, tapos ang itinitin ko pa, no? Tapos dati kasi sa UP, ayun, may mga taga-UP rito wala naman kami uniform. Tapos sa UP, kahit pumasok ka na nakapambahay ka lang, wala sa pakailam. Kahit di ka naligo, okay lang, wala pakailam yung mga tao doon. So sanay ako na naka-t-shirt na malaki, naka-shorts, naka-chinelas. Pupunta ka ng office dati, bagong member pa lang po ako, ganun itsura ko. Medyo hip-hop pa tayo dati, diba? Gangster, diba? Minsan nagkasapatos din naman. Pero ngayon,
Diba? Dati hindi pa ako makapagsalita. Alam mo, kahit kaibigan kita dati, sobrang introvert ko, hindi kita kayang kausapin na ako yung mag-i-initiate ng conversation. Unless ikaw yung kumausap sa akin, kahit ka-close kita, hindi kita kakausapin. Nagets niyo yun? Ganun ako ka-introvert, ganun ako mahihain dati. Eh ngayon, nag-speaker na ako sa harap nyo. Diba? December 2022, nagkaroon po tayo ng CZEL dito mismo din sa ating front row events hall. Punong-puno to. Imagine mo, more than 1,000. Kasi tayuan na talaga yun. Sino yung mga nandito nun? Tayuan na yung mga tao eh. Imagine mo, ako shinare ko yung story ko in front of more than 1,000 people. Meron pang mga nasa itaas. Meron pang mga nasa live. Eh dati kahit isang tao, hindi ko kayang kausapin. So more than the money, hindi ko na nilagay dito yung pera. Parang given na kasi yun eh. Diba? Yung ma-develop ka, matuto ka ng public speaking na hindi naman tinuturo dito sa school. Tama? O, tinan mo. Ngayon, nasa harap niyo ako, nasa likod niyo din ako. Ako yan. Tingin sa likod. Hindi mo alam ako yan, di ba? Andyan tayo sa wallpaper ng front row, main office natin. Sabi nila, parang hindi naman siya yan. So, ito po ako dati. Imagine mo, natalip ka ng mga grand uplines. Dati, lang ako, attendee lang ako sa NDO, attendee lang ako sa BOM. Nakikisakay lang ako sa kotse nila, especially sa Karen dati. Nakikisakay lang ako sa kotse niya. Ha? Tapos ngayon, ayan. Kaya wala lang. Kaya sarap po talaga mag-front row. Talaga from nothing to something. Pwede magbago talaga yung buhay mo. Kaya ang tawag natin sa ganitong negosyo, business of changing people's lives, transforming people's lives. Diba? From talagang galing sa wala, diba? Probinsyana, wala kalam-alam sa negosyo ngayon. Diba? Maganda na po. Charot. Kaya napaka-thankful po natin sa front row. Nakaka-attend din tayo ng mga event. Alam mo, mga exclusive na mga event. Diba? Dati si Makin yun, last November po. Diba? Katabi ko lang si Makin. Yung mga ganun lang. Diba? Kaya ang sarap po mag-front row, sobrang sarap. And then nakakapag-travel na rin tayo. Ang dami pang reasons. Ito pa, isa po sa mga pinaka-favorite ko, security. Sabihin niyo nga security. Ano security? Security guard? Joke lang po, okay? Beneficiary ka. Alam niyo ba para saan ang beneficiary? Ito yan. So lahat tayo, darating yung time, kukunin tayo ni, sabi nga una-unahan lang. Na hindi totoo naman, we have to face it. Wala tayo, darating tayo, mawawala tayo. Pero katulad ko, breadwinner po kasi ako. Pero syempre may mga umaasa sa akin. Wala pa naman ako sariling family ko. Pero yun nga, yung parents ko, mga pamangkin ko, mga kapatid ko, may tinutulungan ako. So what if lang naman nangyari yung hindi inaasahan? Diba, paano ka, yung mga breadwinner, ang hirap pa naman pag yung breadwinner mismo nawala. Tama? Meron ba dito mga breadwinner katulad ko? Bread eater lang! Ang lala! Ang sarap ng buhay, nagkakain lang eh, no? Sana all. Ito po, I have a friend. Alam mo saan? Ayan! Meron pa akong very close friend dito, si Sir James Clifford Talabog, isa po sa mga Millionaires Club natin. Alam mo, sobrang namimiss ko na siya. Actually, kaya naiyak ako ng nilagay ko yung picture niya dito. Isa po siya sa mga nag-guide sa akin dito sa front row. Taga-UP din siya. Tapos habang nag-aaral pa lang siya sa UP Diliman, engineering din, nag-million na siya. Kaya lang nangyari kasi nagkasakit kasi siya. 2017, if I'm not mistaken, nawala na siya. Pero bago siya mawala, I think kumita na siya sa 5 million pesos. But, wala pa. Ilang years na siyang wala, parang 7 years na yata, diba? Or more than, yung income niya, more than double na po ngayon, more than 10 million ang kinita niya. At nakukuha po yun ng family niya. Diba? Kasi before siya mawala, sobrang sipag din kasi nito, nakapag-build talaga siya ng grupo niya. Diba? Nakapag-build talaga, tinatrabaho niya yung account niya. Kaya ang sarap lang kasi, diba, secure yung family mo, whatever happens. Kaya sabi ko, grabe yung front row. Wala na sa mundo yung tao, kumikita na rin. Sabi, lifetime lang. Parang di naman lifetime, parang immortal. Diba? Nakakatuwa po. Kaya sabi ko, ang ganda, lahat ng gugustuhin mo sa isang opportunity, talagang nandito na eh. Diba lahat ang hanapin mo, maayos na owners natin, malaking kitaan, maganda yung culture, hindi toxic katulad sa mga nag-work, tama? Kaya lahat po talaga makikita mo na dito. But, ito po yung pinaka-importante rin. Kaya favorite ko rin yung kanina eh. Yung security, sabi ko nga ako po isang breadwinner. So, importante yan na dapat alam mo bakit ka sumali or bakit ka hataw sa front row. Kasi yung paano, technical po yan, kaya natin ituro yan, o ganito mag-invite, ganito magbenta. Pero, yung why kasi, sometimes nanggagaling talaga dapat sa'yo. So, dapat alam din po natin yung ating deepest why. Sabihin po natin deepest why. Isa pa, deepest why. Ano yung deepest why? Ito yung personal na dahilan mo bakit ka hataw sa front row. Kanina may tinanong si Sir Jeff, bakit ka sumali? Sometimes, yung dahilan mo bakit ka sumali, parang hindi pa yun ang dahilan na magpupush talaga sa'yo para humataw ka. You have to figure that out. Hindi talaga malalim na dahilan bakit mo hatawin to. Like ako, sabi ko nga po, breadwinner kasi ako, matanda na parehas ng parents ko, parehas na pong senior. Kaya talagang ako, makikita mo ko, lagi ako nagmamadali. Literal. Nakita niyo po ako, some of you kilala niyo ako, lagi akong busy, lagi akong may ginagawa. Kasi naghahabol ako ng oras. Kasi yung parents ko, tumatanda na. Pag tumatanda ako, lalo na sila tumatanda po. Kaya ngayon, binibigay ko na lang po lahat ng pwede kong ibigay sa kanila, lahat ng pwede kong, di ba? Saan ko sila pwedeng dalhin? 2 weeks ago, na-trip ko po yung family ko sa Palawan. Dahil sa income natin sa front row. Kasi talagang, like kami talaga naalala ko, dati hirap ng buhay, alam mo yun, parang minamalit ka ng mga kamag-anak o mga kapitbahay. Hindi kami nakakapunta kahit nga sa mall dati. Or pumunta man kami ng mall, parang ano lang, tawag daw, window shopping. Yung parents ko po, yung mami ko kasi nasama ko na sa Bangkok noong February 2020 eh, nung before mag-pandemic. First time niya sumakay ng aeroplano that time. Imagine mo, 62 years old na siya that time, 63. First time niya sumakay ng aeroplano.
Kaya sabi ko, buti na lang talaga front row ako. Diba, buti na lang talaga nagdesisyon ako, hindi lang ako nag-front row, talagang hinataw ko. Ginawa ko yung business natin. Nagigets mo kayo mamaya, may homework kayo. Figure out nyo, ano ba yung talaga mapapahataw sa dito? Yung tipong kahit wala kang alarm clock, talagang gigising ka every morning. Diba kahit walang ibang gumising sa'yo, tatayo ka talaga, hindi ka tatamarin, mag-i-invite ka, hatawin mo yung business natin. Nagigets po? Eh mamaya, assignment nyo yun sa akin, may utang kayo sa akin. Okay, but ito na nga, ang problem. Kapag nag-i-start ka sa front row, medyo may mahumahad lang tama? Lalo na may mga bago tayo, may mga 1 month old pababa, may mga fear tayo, Tagalog ng fear. Ano? Takot? May mga takot kasi tayo na iba-iba mga klase ng takot na baka humadlang sa atin sa paghataw natin sa business na to, katulad niyan, di ba? Ayan. Sino takot sa ipis? Na-joke lang po yan. Kaya naman nakita. So anyway, di ba may mga, pero ito pong fear kasi talagang yung produkto lang yan ng isip natin Like ito, may mga takot sa ipis, tama? Okay, hindi naman ako takot dyan. Nagagets mo, produkto kasi yan ng isip natin. May parang dinindiri kayo, ilipat na nga natin. Ayaw na ayaw nila. So number 1, nakalaban, especially ng mga bago dito, ganun din naman ako dati. Di ba dati medyo may konti. Honestly, I want to be honest with you. Hindi naman ako syempre 100% hype na hype agad. May mga konting parang nararamdaman din ako na fear. Katulad nito, fear of rejection. Sino ba may gusto ma-reject? Diba? Alam mo, nakakaano lang kasi ako honestly ang dami ko po in-invite. Inuna kong invite yung mga kakilala ko. So yung mga unang nag-reject din sa akin mga kakilala ko. So masakit siya. Kasi kung ma-reject ako na hindi ko kilala, parang okay, masakit naman pero hindi masyado. Sakto lang. Tama? Yung ma-reject ka ng mga kilala mo, parang medyo di ba? Parang medyo iba yon. Pero okay lang yan kasi yung rejection, part po yan ng buhay natin. Part po yan ng success natin. Wala po nag-M-Club, nag-Grand Upline. Wala kahit sila Sir Sam, sila Sir RS, nag-network dati. Na-reject din yung mga yan. Diba? Sino dito mga hindi pa na-reject, hindi pa sa buong buhay niya? Wala naman Diba? Kaya yan kung sabi nga, rejection is part of the game. Part yan ng buhay natin. Hindi nga lang ng game part ng buhay natin yan. Sino yung mga na-try na mag-apply ng trabaho? Nag-apply ng trabaho. O sa mga lalaki, sino yung mga na-try na manligaw? Sino yung mga nanligaw na dati? O lahat pa na niligawan mo, sinagot ka? O, pogi mo naman nun. Kung lahat na niligawan mo, sinagot ka, napaka-pogi mo naman nila lang. Diba? Nasa iyo na ang lahat. Siyempre, hindi. Diba lahat pa na nag-apply ng trabaho, ano ka kaagad? O may mga sumasayaw ba dito kumakanta at mga talentado, meron? Talentado ka? Dito, hindi. Pero anyway, di ba pa may talent ka? Minsan nag-audition niya sa choir, tama? Sa mga dance group. Lagi ka ba natatanggap? Hindi. Diba so, kahit hindi ka ma-front row sa labas, ganun din, mare-reject ka. Kaya huwag natin masyadong bigyan ng energy ng pansin kasi hindi masyado natin dinadamdam. Ayun, ito nag-research po ako ng mga success stories na nanggaling talaga to nanggaling from a lot of rejections. Ayan. Paano ba ito dapat? Naloko na ako Pero nagsisal ako, mabilis na naman siya nag-next. Next na lang ako dyan, kuya. Ito na nga, nag-research tayo ng mga tao na naging successful. Ayan, favorite ko yan, KFC. Imagine mo, si Colonel Sanders po, Colonel po, hindi Colonel yung spelling kasi ng pangalan niya. Minsan may narinig ako nagpe-present kasi si Colonel Sanders. Colonel Sanders yan, okay? So yung chicken, di ba imagine mo bago may na-approve, talaga na-reject siya more than 1,000 times. Ikaw na-reject ka pala isang beses, 2 beses, ayaw mo na. So relax lang tayo, okay lang yan. Alam mo, may tip ako sa inyo, ng tip. Huwag mo na kasing bilangin, binibilang mo pa kasi. Next lang na next. Ganun lang yan. Napakarami hindi ko na nilagay dito. Yan si Bill Gates, si Thomas Edison, bago niya successfully na yung light bulb. A lot of rejections. Yung mga successful na mga singer ngayon, mga artists, ganun din Talaga, hindi naman lahat na pinag-audition na nila agad-agad. O, diba? O hindi naman agad-agad, puro breakthrough na lang. Ang dami po talagang rejections. Dahil dyan, may story ulit tayo. Sige na story. Yung mga nasa online, hindi ko nakikita talaga sila. Pero sana, yung comment po tayo dyan kung gusto natin ng... Gusto nyo talaga? May energy pa ba? Dapat lang kasi mamaya may mga surprises pa tayo. Okay? Ito na nga yung story natin. Ano pa maganda yung story? Hindi, sige, naalala ko na yung story ng ano. Alam niyo yung, pamilya kayo sa Seaman? Seaman Loloko? May mga seaman ba dito? Or nag-aaral ng para maging seaman? Ay, ayaw na umamin. Hindi, si Sir yata, ganda ng ngiti niya, seaman yata ito Hindi, may kasi naalala ko lang, may 3 seaman na stranded. Alam niyo stranded, di ba? Na stranded sila, na shipwreck kasi sila. Na stranded sila sa isang island. Island po, familiar? Tapos, ayun talagang medyo, hindi kasi sila na-rescue Pero nabuhay naman sila. Kasi tinuruan naman sila ng mga survival techniques. Paano gumawa ng ng apoy, ganyan, yung mga pwedeng kainin sa island. Imagine nyo, so nakasurvive naman sila hanggang sa lumipas ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi na nila alam ilang buwan. Kasi wala na, sanay na lang sila. Tinanggap na lang nila. Until one day, isang araw, may nakita sila doon sa shore, dalampasigan, may nakita silang bote. May nakita silang bottle. Tapos yung bottle na to, hindi siya ordinary, medyo kakaiba. Kakaiba itsura, tapos medyo kumikinang. So syempre, nakot yung attention nila, pinuntahan nila, kinuha nila yung bote. Syempre, anong gagawin nila para malaman na nila sa loob? Ang
Ang galing nyo, binuksan nila. Alam mo, pagkabukas nila, kuya, pinaghandaan ko to eh. Pagkabukas nila, pa-next natin, pinaghandaan ko talaga ito ng sobra, diba? Pa-next na lang po dyan, pagkabukas nila, may lumabas na. Genie, diba? Wow, may lumabas sa Genie, tapos nag-stretch pa. Si Will Smith yun, diba? Doon sa movie last time. Nagulat yung tatlo, wow, Genie, ikaw ba yan? Sabi ni Genie, hindi, kamukha ko lang. joke lang. Oo, ako talaga to, isa akong Genie yan dahil pinalabas niyo ako dito. Salamat. Ang tagal ko na dito nakulong sa bote na to. Diba? Sumakit na yung likod ko. At dahil Genie ako, bibigyan ko kayo ng 3 wish. Kaso 3 sila eh. Kung sabi ni Genie, parang hindi naman ako lugi, tigi-tigisa na lang na wish. Diba 3 kasi sila? So tigi-tigisa daw sila na wish. Sabi ni Genie, kahit ano pwede niyong hilingin. Kahit ano pwede kong ibigay. 2 lang hindi ko kaya. Bumuhay ng patay, saka make someone fall in love with you. Oh. Ay, yun ang Tagalogay na. Gawin ng isang tao na mahalin ka. Ayun. Okay? Yun ang hindi niya kaya, sabi ng 3. Hindi ka, Genie, promise, kahit ano, yung 2 lang talaga, hindi ko kaya yun. Okay? Kasi may mahal na siyang iba. Sige, sabi niya, excited yung 3, excited mag-wish. Sige, simulan na natin. Ano pangalan mo? Ano? Esmael. Sabi, sige ikaw, Esmael, anong wish mo? Anong sabi ni Esmael? Tanong niyo ko ano? Sabi niya, alam mo, Genie, ang tagal na natin nandito. Sa sobrang tagal namin nandito, hindi na namin alam gaano katagal kasi wala namang orasan. May naiwan ako. Meron akong sariling pamilya, sabi ni Esmael. May anak ako, may asawa ko, diba? May pamilya ko, happy family pa naman kami. Ang tagal ko na hindi nakakasama yung family ko. So sabi ni Esmael, ang wish ko lang, Genie, simple lang, ibalik mo na ako sa pamilya ko. So sabi ni Genie, sure ka na ba dyan? Hindi nga, sure ka na? Okay, your wish is my? So wish is my command, sabi ni Genie, ting! Biglang, nawala na si Esmael doon sa island. Woo! Legit. Diba? Natawa yung 2 kasi nawala talaga si Esmael doon sa doon sa island. Sabihin na, na siya, napunta na sa family niya. Excited yung pangalawa. Yung pangalawa, pangalan mo, sir? Stephen. Yung pangalawa, pangalan niya? Stephen, sige ikaw, ready ka na ba mag-wish? Ready ka na? Ready na. Sabi ni Stephen, ako kasi, Genie, hindi kasi katulad ni Esmael. Single pa kasi ako, wala naman akong anak, wala pa akong asawa. Tapos mag-isa ako sa buhay. Parang iba, humugot pala. Yung magulang ko, wala na rin. Yung mga kapatid ko, may mga kanya-kanya ng buhay. Pero, pangarap ko talaga makapunta sa USA. American Dream. So, Genie, alam mo, ang wish ko lang, pwede bang dalhin mo ako sa US? Tapos may stable na ako natitirhan. Saka may stable na ako na papasukan ng work para hindi naman ako mahirapan. Sure ka na ba dyan, Stephen? Hindi nga, sure ka na? Okay, your wish is my? Ito wala na dun si Stephen. Ito na nga, may isa pa. Yung pangalan niya, si Pau. No, si Paolo. So isa na lang, 'di ba? Sige, tapusin na natin 'to, sabi ni Genie para makagala na ako. Sabi ni Genie, sige, ikaw ang pangalan mo ulit? Pau, si Paulo. Sabi ni Paolo, ano wish mo, nakaisip ka na ba? Okay na yun sa 2 kasama mo. Sabi ni Pau, Genie, alam mo, parehas kasi kami ni Stephen eh. Mag-isa din ako sa buhay, wala rin naman din akong asawa, wala akong jowa, 'di ba? Wala na rin akong magulang. Ang tagal na namin dito sa isla. Alam mo, Genie, sobrang tagal namin dito. Sobrang napamahal na sa akin ang 2 kasama ko. Ilang minuto pa lang silang wala dito. Parang namimiss ko na sila. Wait lang, wala pa. So sabi ni Pau, Genie, ang wish ko lang, wala na kasi ako maisip eh. Sige, ang wish ko na lang, ibalik mo na lang sila dito. Sure ka na ba dyan? Uy, magagalit sa'yo yung mga kaibigan mo. Sure ka na ba dyan? Sure ka na? Sure na? O sige walang sisihan Your wish is my? And boom! Bumalik doon sa island yung 2. Nagulat si Esmael sa si Stephen. Sabi, ba't nandito na naman kami? Kanina kasama ko na yung pamilya ko, sabi ni Esmael. Sabi ni Stephen, kanina nasa na ako, nasa Statue of Liberty na ako. Diba? Sabi ni Genie, tanongin niyo yung kaibigan niyo. Sabi ni Pao, sorry kasi yung wish ko, bumalik kayo eh. So end of story. Ano po moral lesson? Wala. Joke lang. Hindi lahat ng tao gugustuhin na makalayo ka na nararating. Minsan, kaya ka nare-reject or kaya silang minsan nag-no sa'yo. Kasi gusto nila kung nasaan ka ngayon or nasaan kayo ngayon, nandun ka lang din para pare-parehas kayo. Nagagets po? Kaya ganun some people don't want to see you win. Hindi sila happy kapag makita ka nila naangatan mo sila. Nagagets po? So yun, yung story. Marami natutunan na naman kayo. Okay ba? Nakapagod pala to Anongsan natin yung car club para tapos na. Joke lang po. So ito na nga, kaya guys, normal lang yan, yung mga rejections. Ako, honestly, sa case ko, yung mga na nag-reject sa akin, ang sakit, mismong pamilya ko, diba? Mga kamag-anak ko, mga close friends ko sa UP, mga kabatch ko. Wala, ganun talaga Pero okay lang, kapag may nag-no, may yes, that's the law of polarity, lahat po ng bagay na babalance, diba? Parang ganito, pag may dilim, may
Liwanag. May day, may night. May hot, may. Ganun lang din po yan. Kaya every no, may yes din yan. Basta ikaw, syempre, talagang mag-next ka lang din. Kasi hindi mo makakahanap na mag-yes kung mag-stay ka dun sa no. Kung sabi nga ni Ariana, thank you. Thank you. Ayan, sana mag-next din to. Alam, hindi ko na nagiging sa clicker natin. Ito na nga, isang fear pa natin, fear of failure. Takot tayo, baka mamaya, wala naman mangyari sa akin yan. Baka mamaya hindi ako kumita. Sa una pa lang, medyo, ano ka na, kumbaga nag-aalangan ka na. Normal lang po yan. Sa ko din parang, wait lang sigurado ba ako dito? Baka mamaya mag-fail ako Baka mamaya hindi ako kumita. Baka mamaya, ganito, ganyan. Ang dami na naglalaro sa isip natin. Ang tawag po doon, overthinking. Ano nga ulit, Minsan nag-overthink ka lang. Pero okay lang yan, normal lang, lalo na pagbago ka sa business natin. Pero okay lang, kasi did you know? Diba? Did you know? Para sa Alec lang. Ayan. Michael Jordan, kilala? Isa sa mga ano natin yan. Controversial kasi sino ba talaga yung greatest of all time? Si Michael Jordan ba? Si Lebron? Si Kobe? Basta magaling siya. Okay? Pero sabi nga niya, bago siya maging Michael Jordan, imagine mo ilang shot, hindi naman niya na-shoot. You know? I've missed more than 9,000 shots in my career. Ilang games yung natalo yung ano niya, yung team niya. So hindi naman siya okay, Michael Jordan, hindi. Nag-fail po siya, nag-fail. Kaya siya, nag-succeed. Nagagets po? Talagang in-embrace lang niya yung mga failures. That's why, kumbaga nakuha na yan Sa una, syempre, hirap na pa talaga, pero makakabisado mo din talaga siya. Kasi ginagawa mo siya ng ginagawa na paulit-ulit. So ito pa marami, sobrang kilala po sa Heidelin Diaz. Very, very inspiring kasi parang hindi ko naman napanood, parang nakita ko lang meron siyang MMA. Maalaala mo kaya? Grabe kasi, yan, 2008, second to the last, meaning, kulelat. Alam mo yung kulelat? Di ba sa mga naglalaro? Di ba? Ano? Tapos 2012, hindi nga niya natapos Asa na? 2016, meron naman silver. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya na-discourage. Di ba? Kahit kulelat siya ng 2008, ito hindi man lang niya natapos. Talagang tinuloy-tuloy lang niya. Alam mo nangyari? The first and the only pa lang na gold medalist natin sa Olympics. Diba? At napanood ko kasi hindi naman totally, basta nakita ko lang sa sa Reels, dinadown din siya ng family niya. Diba? Wala mangyayari sa'yo dyan, ito ganyan, diba? Tingnan mo, yung premyo niya, I'm sure familiar kayo, diba? Sulit ba? Paano kung nag-give up na siya noong 2012? Ay, ayoko na, nakakahiya, lagi na lang akong talo. Paano kung nag-give up na siya sa 2016? Diba? Wala tayong gold medal sa Olympics. Nagigets po natin yan. Ang dami, sobrang dami pa pwedeng i-type sa Google yung mga success story. Ayan, diba? Miss Universe. Kilala po? Si Pia, I think, if not 3 times, 4 times yata siya nag-join sa Binibining Pilipinas bago siya nanalo. Diba? Pwede naman, una pa lang, umayaw na siya. Tama? O pangalawa, o pangatlo, parang nakakahiya na. Tama? Diba, syempre, talagang pinapalabas sa buong Pilipinas Tapos talo ka na naman. Tama? Pero nag-try pa rin siya. And then nanalo siya ng Binibining Pilipinas or pambato ng Pilipinas. Ano nangyari? Miss Universe po siya ngayon. Wag ka. Yan. Even si Catriona Gray, hindi po siya isang beses lang sumali sa Binibining Pilipinas. Dati kasi Binibining Pilipinas pa ngayon Miss Universe, Philippines na. Hindi lang isang beses. Hindi ko na kasi sure yung exact para kung hindi second, third time. Doon lang siya nanalo. Pero ngayon, Catriona Gray siya. Tama? Pumunta ako ng Bali, nag-birthday ako sa Bali, Indonesia noong January. Mga alam nila, pag sinabi mong Philippines, Manny Pacquiao, Catriona Gray. Diba? Kaya ito, talagang yung mga failure, rejections, normal lang po yan. Ang importante, hindi ka tumitigil. Talagang hanap ka lang ng hanap, nasa mabunot mo yung mga tamang tao. Parang ganito, try lang na try sa clicker, di ba? Baka sakaling next. Ayun na nga. And ito pa, isa sa mga pwede rin pumigil sa atin, yung mga duda natin. Duda ka dito, duda ka doon, tinang mo, duda. Which is, pwede siya makonquer. Gusto nyo malaman paano makonquer yung duda natin? Gusto nyo malaman? Yung mga nasa likod, gusto nyo malaman paano? Aralin mo pa yung negosyo. Kasi parang parang iceberg, diba? Yung business po natin dito para maging successful ka, hindi pwede naiintindihan mo lang siya to the level na para ka lang umattend ng bomb. Diba? Ito lang nakita mo, hindi mo siya naunawaan, kaya na-reject ka lang ng konti, diba? Nag-fail ka lang ng konti, ayaw mo na, nagduda ka ng konti, quit na. Kailangan makita mo yung buong picture. Kaya sabi ko, dalasan mo sa office, dalasan mo umattend ng mga trainings natin kasi that's the only way para lumaling ka dito, matanggal yung mga duda mo at mga takot mo. Nagigets mo ba? And pag duda, ito yan may duda tayo, negative. Alam niyo ba, pwedeng gawing positive yung mga duda natin. Alam niyo ba yun? Tanong niyo kung na lang sila, tinanggap na lang nila. Until one day, isang araw, may nakita sila doon sa shore, dalampasigan, dalampasigan, may nakita silang bote. May nakita silang bottle. Tapos yung bottle na to, hindi siya ordinary, medyo kakaiba. Pero kakaiba yung tsura, tapos medyo kumikinang. So syempre, nakot yung attention nila, pinuntahan nila, kinuha nila yung bote. Syempre, anong gagawin nila para malaman na nila sa loob? Ang galing nyo, binuksan nila. Alam mo, pagkabukas nila, kuya, pinaghandaan ko to Pagkabukas nila, pa-next natin, pinaghandaan ko talaga to ng sobra, diba? Pa-next na lang po dyan, pagkabukas nila, may lumabas na. Genie, diba? Wow, may lumabas
stretch pa. Si Will Smith yun, di ba? Doon sa movie last time. Stretch ang nagulat yung tatlo. Oh, Jeannie, ikaw ba yan? Sabi ni Jeannie, hindi, kamukha ko lang. joke lang. Oo, ako talaga to, isa akong Jeannie, and dahil pinalabas niyo ako dito, salamat. Ang tagal ko na dito, nakulong sa bote na to. Diba, sumakit na yung likod ko. At dahil Jeannie ako, bibigyan ko kayo ng 3 wish. Kaso 3 sila eh. Kung sabi ni Jeannie, parang hindi naman ako lugi, tigi-tigisa na lang na wish. Diba 3 kasi sila? So tigi-tigisa daw sila na wish. Sabi ni Jeannie, kahit ano pwede niyong hilingin. Kahit ano pwede kong ibigay. 2 lang hindi ko kaya. Bumuhay ng patay, saka make someone fall in love with you. Oh. Ay, yung Tagalogay na, gawin niyo isang tao na mahalin ka. Ayun. Okay? Yun lang daw hindi niya kaya, sabi ng 3. Nika, Jeannie, promise kahit ano, yung 2 lang talaga hindi ko kaya yun. Okay? Kasi may mahal na siya iba. Sige, sabi niya, excited yung 3, excited mag-wish. Sige, simulan na natin. Anong pangalan mo? Esmael, sabi, sige ikaw, Esmael, anong wish mo? Alam mo sabi ni Esmael? Tanong niyo ko ano? Sabi niya, alam mo, Jeannie, ang tagal na natin nandito. So, sobrang tagal namin nandito. Hindi na nga namin alam gaano katagal kasi wala namang orasan. May naiwan ako. Meron akong sariling pamilya, sabi ni Esmael. May anak ako, may asawa ko, diba? May pamilya ko, happy family pa naman kami. Ang tagal ko na hindi nakakasama yung family ko. So, sabi ni Esmael, ang wish ko lang, Jeannie, simple lang, ibalik mo na ako sa pamilya ko. So sabi ni Jeannie, sure ka na ba dyan? Hindi nga, sure ka na? Okay, your wish is my? So wish is my command, sabi ni Jeannie, ting! Biglang, nawala na si Esmael doon sa island. Woo! Legit! Diba, natawa yung 2 kasi nawala talaga si Esmael doon sa doon sa island. Sabihin na, na siya, napunta na sa family niya, excited yung pangalawa. Yung pangalawa, pangalan mo, sir? Stephen. Yung pangalawa, pangalan niya? Stephen, sige ikaw, ready ka na ba mag-wish? Ready ka na? Ready na. Sabi ni Stephen, ako kasi, Jeannie, hindi kasi ako katulad ni Esmael. Single pa kasi ako, wala naman akong anak, wala pa akong asawa. Tapos mag-isa ako sa buhay. Parang iba, no? Humugot pala. Yung magulang ko, wala na rin. Yung mga kapatid ko, may mga kanya-kanya ng buhay. Pero, pangarap ko talaga makapunta sa USA. American Dream. So, Jeannie, alam mo, ang wish ko lang, pwede bang dalhin mo ako sa US? Tapos may stable na ako natitirahan. Saka may stable na ako na papasukan na work para hindi naman ako mahirapan. Sure ka na ba dyan, Stephen? Hindi nga sure ka na? Okay, your wish is my? Ding! At wala na dun si Stephen. Ito na nga, may isa pa. Na pangalan niya, si Pau. No, si Paulo. So isa na lang, 'di ba? Sige, tapusin na natin 'to, sabi ni Jeannie para para makagala na ako. Sabi ni Jeannie, sige, ikaw ang pangalan mo ulit? Pau, si Paulo. Sabi ni Paulo, ano wish mo, nakaisip ka na ba? Okay na yun sa 2 kasama mo. Sabi ni Pau, Jeannie, alam mo, parehas kasi kami ni Stephen eh. Mag-isa din ako sa buhay, wala rin naman din akong asawa, wala akong jowa, 'di ba? Wala na rin akong magulang. Ang tagal na namin dito sa isla. Alam mo, Jeannie, sobrang tagal namin dito. Sobrang napamahal na sa akin ang 2 kasama ko. Ilang minuto pa lang silang wala dito. Parang namimiss ko na sila. Wait lang, wala pa. So sabi ni Pau, Gigi, ang wish ko lang, wala na kasi ako maisip eh. Sige, ang wish ko na lang, ibalik mo na lang sila dito. Sure ka na ba dyan? Uy, magagalit sa'yo yung mga kaibigan mo. Sure ka na ba dyan? Sure ka na? Sure na? O sige walang sisihan Your wish is my? Ding! And boom! Bumalik doon sa island yung 2. Nagulat si Esmael saka si Stephen. Sabi niya, nandito na naman kami. Kanina kasama ko na yung pamilya ko, sabi ni Esmael. Sabi ni Stephen, kanina nasa Statue of Liberty na ako. Diba? Sabi ni Jeannie, ay, tanungin niyo yung kaibigan niyo. Sabi ni Pao, ay sorry kasi yung wish ko bumalik kayo eh. So end of story. Ano po moral lesson? Wala. Joke lang. Hindi lahat ng tao gugustuhin na makalayo ka na nararating. Minsan, kaya ka nare-reject or kaya silang minsan nag-no sa'yo. Kasi gusto nila kung nasaan ka ngayon or nasaan kayo ngayon, nandun ka lang din para pare-parehas kayo. Nagagets po? Kaya ganun some people don't want to see you win. Hindi sila happy kapag makita ka nila naangatan mo sila. Nagagets po? So yun, yung story. May natutunan na naman kayo. Okay ba? Nakapagod pala to Announce natin yung car club para tapos na. Joke lang po. So ito na nga, kaya guys, normal lang yan, yung mga rejections.
Ngayon ako, honestly sa case ko, yung mga una nag-reject sa akin, ang sakit, mismong pamilya ko, diba? Mga kamag-anak ko, mga close friends ko sa UP, mga kabatch ko. Wala, ganun talaga eh. Pero okay lang, kapag may nag-no, may mag. Yes, that's the law of polarity, lahat po ng bagay na babalance, diba? Parang ganito, pag may dilim, may liwanag. May day, may night. May hot, may ganun lang din po yan. Kaya every no, may yes din yan. Basta ikaw, syempre, talagang mag-next ka lang din. Kasi hindi mo makakahanap na mag-yes kung mag-stay ka dun sa no. Kung sabi nga ni Ariana, thank you. Thank you. Ayan, sana mag-next din to. Diba? Alam, hindi ka na nagiging sa clicker natin. Ito na nga, isang fear ba natin? Fear of failure. Takot tayo. Baka mamaya, wala naman mangyari sa akin dyan. Baka mamaya hindi ako kumita. Sa una pa lang, medyo ano ka na, kumbaga nag-aalangan ka na. Normal lang po yan. Sa ko din parang, wait lang sigurado ba ako dito? Baka mamaya mag-fail ako Baka mamaya hindi ako kumita. Baka mamaya, ganito, ganyan. Ang dami na naglalaro sa isip natin. Ang tawag po doon, overthinking. Ano nga ulit, Minsan nag-overthink ka lang. Pero okay lang yan, normal yan, lalo na pag bago ka sa business natin. Pero okay lang, kasi did you know? Diba? Did you know? Para sa Alec lang. Ayan. Michael Jordan, kilala? Isa sa mga ano natin yan. Controversial kasi sino pa talaga yung greatest of all time? Si Michael Jordan ba? Si LeBron? Si Kobe? Basta magaling siya. Okay? Pero sabi nga niya, bago siya maging Michael Jordan, imagine mo ilang shot, hindi naman niya na-shoot. You know? I've missed more than 9,000 shots in my career. Ilang games yung natalo yung ano niya, yung team niya. So hindi naman siya okay, Michael Jordan, hindi. Nag-fail po siya, nag-fail. Kaya siya, nag-succeed. Nagagets po? Talagang in-embrace lang niya yung mga failures. That's why, kumbaga nakuha, ano yan Sa una, syempre, hirap ka pa talaga, pero makakabisado mo din talaga siya. Kasi ginagawa mo siya ng ginagawa na paulit-ulit. So ito pa marami, so sobrang kilala po si Heidelin Diaz. Very, very inspiring kasi parang hindi ko naman napanood, parang nakita ko lang meron siyang MMA. Maalaala mo kaya? Grabe kasi, yan, 2008, second to the last, meaning, kulelat. Alam mo yung kulelat? Di ba sa mga naglalaro? Di ba? Ano? Tapos 2012, hindi nga niya natapos Asa na, 2016, meron naman silver. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya na-discourage. Di ba? Kahit kulelat siya ng 2008, ito hindi man lang niya natapos. Talagang tinuloy-tuloy lang niya. Alam mo nangyari? The first and the only pa lang na gold medalist natin sa Olympics. Diba? At napanood ko kasi hindi naman totally, basta nakita ko lang sa sa Reels, dinadown din siya ng family niya. Diba? Ano mangyayari sa'yo dyan, ito, ganyan, diba? O, tingnan mo, yung premyo niya, I'm sure familiar kayo, diba? O, sulit ba? O, paano ko nag-give up na siya noong 2012? Ay, ayoko na, nakakahiya, lagi na lang akong talo. Paano ko nag-give up na siya sa 2016? Diba? Wala tayong gold medal sa Olympics. Nagigets po natin yan. Ang dami, sobrang dami pa, pwedeng i-type sa Google yung mga success story. Ayan, diba? Miss Universe. Kilala po? Si Pia, I think if not 3 times, 4 times yata siya nag-join sa Binibining Pilipinas bago siya nanalo. Diba? Pwede naman una pa lang, umayaw na siya. Tama? O pangalawa, o pangatlo, parang nakakahiya na. Tama? Diba, syempre, talagang pinapalabas siya sa buong Pilipinas Tapos talo ka na naman. Tama? Pero na-try pa rin siya. And then nanalo siya ng Binibining Pilipinas or pambato ng Pilipinas. Ano nangyari? Miss Universe po siya ngayon. Wag ka. Yan. Even si Catriona Gray, hindi po siya isang beses lang sumali sa Binibining Pilipinas. Dati kasi Binibining Pilipinas pa ngayon Miss Universe, Philippines na. Hindi lang isang beses. Hindi ko na kasi sure yung exact para kung hindi second, third time. Doon lang siya nanalo. Pero ngayon, Catriona Gray siya. Tama? Pumunta ako ng Bali, nag-birthday ako sa Bali, Indonesia noong January. Mga alam nila, pag sinabi mong Philippines, Manny Pacquiao, Catriona Gray. Diba? Kaya yun, talagang yung mga failure, rejections, normal lang po yan. Ang importante, hindi ka tumitigil. Talagang hanap ka lang ng hanap hanggang sa mabunot mo yung mga tamang tao. Parang ganito, try lang ng try sa clicker, di ba? Baka sakaling next. Ayun na nga. And ito pa, isa sa mga pwede rin pumigil sa atin, yung mga duda natin. Duda ka dito, duda ka doon. Tinang mo, kaduda-duda. Which is, pwede siya makonquer. Gusto nyo malaman paano makonquer yung duda natin? Gusto nyo malaman? Yung mga nasa likod, gusto nyo malaman paano? Aralin mo pa yung negosyo. Kasi parang parang iceberg, di ba? Yung business po natin dito para maging successful ka, hindi pwede na intindihan mo lang siya to the level na para ka lang umattend ng bomb. Di ba? Ito lang nakita mo, hindi mo siya naunawaan, kaya nag-reject ka lang ng konti, di ba? Nag-fail ka lang ng konti, ayaw mo na, nagduda ka ng konti, quit na. Kailangan makita mo yung buong picture. Kaya sabi ko, dalasan mo sa office, dalasan mo umattend ng mga trainings natin kasi that's the only way para lumaling ka dito, matanggal yung mga duda mo at mga takot mo. Nagigets mo ba? And duda, ito yan may duda tayo, negative. Alam niyo ba, pwedeng gawing positive yung mga duda natin. Alam niyo ba yun? Tanong niyo kung nagdududa ka.
kikita ba talaga ako dito? Eh di, pagdudahan mo yung duda mo, what if kumita ako? Magka-car club kaya talaga ako dito? What if mabili ko yung first car ko? What if mabili ko yung second car ko? Ah, diba? What if nakabili ako ng lupa, 500 square meters, diba? Hindi nakabili na kasi ako eh. Nagagets mo natin? So pwede natin pagdudahan yung mga duda. The problem with some people, nakikinig kasi. Nakikinig lagi sa ibang tao na hindi naman ginagawa to. Diba, parang lagi natin sinasabi, kung gusto mo maging doktor, kanino ka makikinig sa mga doktor? Hindi pwedeng doktor ka, makikinig ka sa architect. Ganon din po sa front row, hindi pwedeng gusto mo maging successful dito, hindi mo pinapakinggan apply, mo pinapakinggan mo yung nasa labas na hindi naman nag-join. Ay, may friend ako nag-join apps, hindi daw kumita. Eh, hindi naman kasi siya kumataw. Nag-join lang siya. Nagagets po natin? So always listen to the right people para yung mga duda, yung mga takot po natin, mawala natin or matanggal po natin sa isip natin. Kasi ano yan eh, talagang hindrance natin yan dito sa growth natin sa front row. Nagagets po ba? Na-excite ako kasi mamaya may mga pasabog tayo eh. Oh, Jamie, ito na nga, bilang nagsisimula sa front row. Ano ba talaga yung mga kailangan ko? Simple lang po, basic lang. Napaka-basic ng business natin. So first of all, ABC. Saan yung ABC? Alam niyo yung ABC? After ng C, after ng D, ang galing nyo. Okay, ano ba itong ABC ito? First of all, ito kailangan natin ayusin sa sarili natin. Unang-una, ito na nga, letter A stands for, try lang, click lang ng click, pa-next ako yung attitude. As Jamie, kailangan may attitude. Hindi, wait lang ha. Right? Attitude. Sabihin nyo nga, right? Attitude. Okay, kailangan tama. Di ba sa buong pa lang sinasabi na to eh? Di ba sa physics sinasabi pa lang? The problem lang minsan, tanong nyo kung ano. Tanong mo kung ano? Minsan member ka na negative ka pa. Hindi naman lahat may minsan ganun. So, di ba? Iba pa yung ano yung, hindi ka negative, ma-attitude ka naman. Di ba? Ayaw mo ibaba yung ano mo, yung pride mo kasi may narating ka sa labas. Pag sa front row po, kahit mas bata sa yung upline mo, di ba? Dapat nakikinig tayo. Kahit sa labas, number 1 ka na sa work mo, di ba? Doon nag-excel ka, ibang linya to eh. Ibang mundo, bagong mundo itong pinasok mo. Kailangan mo, aralin talaga siya. Kailangan may right attitude tayo. Gaano ka-importante yung attitude? Alam niyo yung spelling na attitude? Ano yung spelling na attitude? A? U, D, E. Alam niyo ba? Alam niyo yung English alphabet, tama? Ilang letters meron sa English alphabet? Ilan? Sure kayo? Okay, sige, 26. Kung bibilangin mo daw, or bibilangin, numberan natin kung pang ilan sa English alphabet, yung bawat letter na yan. Alam mo, surprisingly, nilagay ko naman na para mabilis na tayo, di ba? Like letter A, pang number 1. Letter T, pang number 20. Nakakasunod. O, alam mo, total niyan, check yung mabuti 100%. Compared mo sa skill yan, sa knowledge, sa ibang mga words, it counts pa rin naman. Pero mas importante talaga yung attitude, 100%. Di ba ang alam niyo ba, ang galing ni God eh, everything talaga, may dahilan lahat eh, ng bagay. Di ba? May dahilan bakit yung attitude, ganyan yung spelling niya. Napakagaling ni God. Parang dati pinag-aaralan namin sa science, bakit may mga dahon na ganit nakaharap sa, di ba pag ganun, may dahon na ganiting kulay, so lahat po may purpose. Ang galing lang kasi attitude, 100%. So ibig sabihin pala, para maging successful sa front row, maging successful sa isang bagay, hindi kailangan magaling ka kaagad. Kailangan maayos muna yung attitude mo. So anong klaseng attitude ba yan? As Jimmy, unang-una dapat, empty cup ka. Sabihin nyo, empty cup. Ano yung empty cup? Ay, natasawa naman. Ibig sabihin, i-disregard mo. Alam mo ako, I'll be honest with you, graduate po ko UP Diliman, I'm a scientist by profession, maganda naman yung mga grades ko kahit paano, but when I started this business, nagpapaturo ako sa mga subscribe na kasi yung upline ko talaga, pero marami nagturo sa akin, even crosslines ko, kahit undergrad yung iba, diba, kahit iba, nag-aaral pa lang that time, diba, kahit iba mas bata po sa akin, nakikinig po ako. Kasi alam ko, nauna pa rin sila sa akin sa front row, may matututunan pa rin ako. Diba? So yan, always be an empty cup. Pag tingin mo, alam mo na lahat. Eh di ikaw na. Pag alam mo na lahat, kahit turuan ka pa namin ng turuan, ano mangyayari? Tatapon lang ba? Sa sayang. Sinayang mo. Diba? Parang ikaw sinayang. Kayo na, kayo, attentive kayo, no? Ito na nga, sabi natin, bawal acne. Bawal acne. Sana ma-acne ako sa paggamit ng clear na to. Ayan, pa-click na lang ako dyan. Sa bawal acne, alam niyo yung acne? AKNY apps. Yain ang upline sa training. Diba? Tara, training tayo mamaya. Magaling yung speaker, maganda yung speaker apps. Naku, alam ko na yan apps. Kilala ko, alam ko na maganda yan. Joke lang. Hindi kasama yun. Alam ko na yan yung topic mo. Last time, matend naman ako eh. Yun lang din yun eh. Ulit-ulit lang yan apps eh. Ano ka ba? Kahit minsan, same yung topic, iba yung bagsakan. Hindi matututunan ka pa rin.
Well, like last time, yung nga yung mga past natin, trainers, nakinig pa rin ako. Ako nga, kumita na po ako. Diba? More than 1 million na, nakikinig pa rin ako. Ma-attend pa rin ako, paano pa, kung nagsisimula ka pa lang. Nagagets po? So may binababa po tayo dito sa front row. Binababa natin dito yung ating P. Ano yung P natin? Ayan, pride. Kasi walang yumaman sa, o meron may-ari ng sabon. Diba? Classic joke natin. Pride, champion din gamit niya. Nagdahilan pa. Okay, so bawal acne. Panexa na po ako dyan. Ano pa yung kailangan ng tamang attitude na meron tayo? Ito na nga. Paano pa dapat to? Ayan, kuya, panexa na tayo dyan ng slides natin. Yung bawal acne, bawal pag-attend or inaayaw umattend. Naku, alam ko na yun, Ops. Naka-attend na ako last time, Ops. Kilala ko na yung Saf Jamie, Ops. Naku, nakausap ko na yan dati. Ano pa yung mga dapat? Mga right attitude na meron tayo. Dapat humble tayo. Diba? Minsan kasi, hindi naman lahat Minsan iba tsumeke lang ng 4,000, 5,000. Ops, kaya ko na to, Ops. Diba? Hindi naman lahat, pero minsan ganun ng iba. Diba? Nakachamba lang, ito naman. O be patient lang din. Diba? Dapat maging patient lang po tayo dito. Laging may sakit. Joke lang. Ano yung patient? Kailangan yung pasensya natin dito mas mahaba pa sa traffic sa labas. Kasi pag hindi ka patient, nakatalo kapag ikaw nainip ka. Laging sinasabi natin yan, talo ka kapag nainip ka. Kasi dito po nagtatanim tayo parang mangga. Medyo matagal, pero kapag namunga naman, solid. Nagigets po? Hindi to parang parang munggo, parang ilang days na magiging toge, hindi naman ganun di ba? So ito po pang matagalan, pero sulit naman. Nagigets? O determined, dapat kahit ma-reject ka, minsan mahirapan ka, tutuloy pa rin. Tutuloy pa rin ba? Lalaban pa rin ba? Ay na nga hardworking, syempre masipag. Dito, alam mo yung income natin dito, depende sa trabaho natin. Sa work, sa employment, ano yung income mo? Ano yung work mo that day or magkano yung kita mo that day, kahit mas masipag ka doon sa work mo, tudoble ba yung sahod mo? Hindi. Pero dito doble yung sipag mo, naku, promise ako na nagsasabi sa'yo, baka makita ko na lang yung pangalan mo na sa top earner. Baka makita ko na lang, ikaw may sarili ka ng bilog mo, may sarili ka ng grupo mo, di ba? May starting team ka na, discipline. O dito, kasi alam mo isa mga kalaban natin dito, kasi wala tayong boss tama? But minsan, nagiging hindi naman siya disadvantage, para natatake advantage natin na wala tayong boss. Dahil wala kang boss, hindi ka naman ita-terminate ni Sir RS, ni Sir Sam. Kahit wala kang kahit wala ka today, or di ba, hindi ka umattend na training last time. Pero, nasa iyo yan kung didisiplinahin mo yung sarili mo. Matutulog ka na lang ba na natulog ka, wala ka man na naset na invite? Or matutulog ka lang, wala, bahala na bukas. Depende yan sa discipline mo. Passionate, sabi nga passionate. Alam mo gusto ko to kasi ang isang tao na mahal niya yung ginagawa niya, naniniwala ko mas malayo mararating. Mahalin lang po natin ginagawa natin. Kasi dito, like ako syempre kahit hanggang ngayon naman may mga pinagdadaanan pa rin tayo. Pero bakit pa rin ako mahataw? Kasi mahal ko na po yung ginagawa ko. Kaya okay lang ba mahalin natin ginagawa natin? Pero wag mong mahalin, wag mong jowain yung member mo, okay? Apply mo. Linawin lang po natin, marami kasing bago. Naku, baka mamaya sabi ni Ops Jamie, magmahalan tayo. Ayan, hindi. Di ba? Mahalin natin yung craft natin, yung ginagawa natin. Alam mo, ang dami ko nakikilala ngayon, pag ini-interview ko, anong work mo? Sasabihin nila ganito, ganyan. Pero alam mo, hindi ko maramdaman yung passion nila. Parang they are just working just to earn money. Para lang kumita, para mabuhay. Pero hindi ko maramdaman yung passion, yung love. Pero nung talaga nakilala ko si Sir RS, si Sir Sam, grabe po yung passion nila sa front row. Kahit kung tutusin, hindi naman nila kailangan to May pwede naman silang i-pursue or focus sa labas. Ibang business nila, si Sir Sam sa di ba, sa Congress. Pero talagang very passionate po sila sa ginagawa nila. Kaya talagang binibigyan pa rin nila ng pansin yung front row. Okay lang, palapakan natin sila. And ito na nga, yes, Ops, attitude lang lagi, diba? Lagi lang sunod sa apply. Wala pa yung mga apply natin na. Ikakasama natin, number 2 naman. Second, letter B, belief. Sabi nga, belief. O unang-una dapat naniniwala ka sa sarili mo. Paano ka paniniwala ng ibang tao? Ikaw hindi ka naniniwala sa sarili mo. Parang hindi ko yata kaya. Parang hindi ko yata ako kasing galing ni Ops Jamie. Hindi yata ako kasing galing ng upline ko. Diba, sarili mo pinagdududahan mo. Paano ka makakapag-convince sa ibang tao? Nako guys, kung may papaniwalaan ka, una-una dapat, sarili mo yun. Ayan, bago maniwala sa yung iba, dapat maniwala ka muna sa sarili mo. Alam mo, ang weird lang, kasi lalo na mga Pilipino, ang dami natin paniniwalaan. Naniniwala ka sa multo, tama? Naniniwala ka sa nuno sa punso. Tama? Naniniwala sa duwende, shinare pa sa Facebook, baka daw magkapera. Alam mo yan dati, di ba? Hindi nakalimutan mo, ang daming pinaniniwalaan sa labas, kapre and all. Pero nakalimutan mo maniwala sa sarili mo. Parang may mali. Tama ba? Parang ang weird. Naniniwalaan mo yung, pinaniniwalaan mo yung idol mo na celebrity. Pinaniniwalaan mo yung idol mo na politiko, pero yung sarili mo, wala kang bilib sa sarili mo. And dahil dyan, ayan na nga, parang sumobra yata. Ayun, sige ito. Diba, bakit kailangan mataas yung tingin natin sa sarili natin? But not to the point na mayabang po tayo. Kasi lahat tayo, kinreate tayo ni
ni God. Alam mo, nakalagay sa Bible yan. Hindi ka lang basta kinreate ni God. Tayo yung pinakamagandang creation ni God. Ito nga sabi you are fearfully and wonderfully made. Ayan ginawa ka in His likeness and image. Alam niya ba, si God ba, great ba si God? God is great. O so kung yung gumawa sa atin great, ano yung ginawa niya? Great din. Ginawa tayo kawangis niya. Nagagets po ba? Hindi naman ako masyadong religious, pero you are fearfully and wonderfully made. Talaga tayo yung pinakamagandang ginawa niya sa buong mundo na to. Kaya kung tingnan ng mababa yung sarili mo. Alam, paano maglakad yung mga anak ng mga politiko? Sige nga, yung mga angas yung mga yan, no? Diba? Talagang may iba yung angas, iba yung dating Anak ng mga artista. Tama, no? Ikaw, paano ka maglakad? Anak ka ng Diyos. Dapat confident tayo. Confident guys hindi mayabang, magkaiba yun. Sabi naman si Jamie, kailangan na wag naman. So lahat naman ng sobra, masama. And dahil dyan, meron ulit tayo. Sorry na naman. Sorry naman tayo. Okay, sige na nga. Sana okay pa yung mga nasa online. Sorry, hindi ko talaga sila nakikita. Kasi dati parang nakikita natin yung mga comment nila dito Gusto niyo ng story? Yung mga nasa online, gusto niyo ng story? Okay, may story kasi yan. May isang daga. Alam niyo yung daga? Marunong mag-drawing. Basta may isang daga, pamilyar po sa daga. Okay. May isang daga, nasa forest. Tapos one day, yung gusto lang niya gumala sa forest. So, lumabas siya. Ang chill-chill lang siyang ganyan, diba? Lakad-lakad. Maya-maya, may nakita siyang pusa. Tapos, nakita rin siya. Nagkatinginan sila. Alam mo, sabi ng daga, shit, katapusan ko na yata. Kasi yung pusa, itsura ng pusa, alam mo, parang gutom na gutom. Talagang parang hindi pa kumakain. So, ginawa ng daga, syempre, tumakbo. So, takbo siyang ganyan, di ba? Naghabulan sila. Buti na lang, maliit kasing daga, di ba? So, nakakasuot kung saan. Buti lang minasuotan siya. Alam mo, grabe, buti na hindi siya naabutan ng... Alam mo, sabi ng daga, ay, grabe yun, grabe. Kala ko katapasan ko, nakakainin ako nung pusa. Lord, grabe. Gagawin mo na lang ako. Ang dami mo pwedeng gawin sa akin. Ginawa mo pa akong daga. Hirap-hirap maging daga. Tingnan mo, kada makikita ko ng pusa, gusto kong kainin. Pero hindi ko man lang ma-enjoy yung buhay ko. Lord, what if gawin mo na lang kaya akong pusa? Parang masarap ng buhay ng pusa. Parang mas gusto ko maging pusa. Alam mo, dumating yung gabi, edi natulog na siya. The next day, lumabas ulit siya. May nadaanan siyang river. Di ba yung river may tubig? Tama? Nakita niya yung reflection niya. Alam mo, nagulat siya. Boom! Pagtingin niya sa itsura niya, naging pusa na siya. Ang lakas niya kay Lord. sabi nung daga, grabe, totoo ba to Lord? Pusa na ako. Totoo nga kasi nakita niya yung reflection niya, di ba? At ang yabang na niya, okay, dahil pusa na ako ngayon, hindi na ako kakainin, hindi na ako matatakot sa mga pusa. Talagang confident na siya. Lakad-lakad siya. Ganyan, stroll lang siya sa forest, di ba? Maya-maya nakita niya yung mga pusa. Oh, hi, kamusta kayo dyan? Kamusta kayo, di ba? Confident na siya, hindi na siya awayin, di ba? Maya-maya, lakad siya ngayon, lakad. May nakita siya. Alam niyo kung ano? May nakita siyang aso. Yung aso parang uhaw na uhaw at gutom na gutom. Sabi niya, shit, aso. Pusa na ako ngayon. Diba? Ano ginawa niya? Takbo na naman siya. Run for your life. Diba? Takbo. Yung pusa talaga binilisan talaga yan kasi ang bilis din ng aso. Na-imagine niyo? Naghabulan sila. Buti na lang pusa na siya. Nakakakyat sa mga puno. Buti na nakaakyat siya. Nakamuntik na talaga. Isang step na lang. Nakukuha na siya ng aso. So, hingal na naman siya. Grabe, Lord. Ang hirap din pala maging pusa. Ano ba naman yan? Nakaka-stress. Ang hirap maging daga, maging pusa. Lord, gawin mo na lang kaya akong aso. Sabi niya, para at least yung pusa, di ba? For sure, hindi maano sa akin yan. Siyempre, makuha ako aso, tropa ko yan. Lord, gawin mo na lang akong aso. Dumating yung gabi. And then natulog na siya. Pagising niya, isa na siyang aso. Sabi, Lord, grabe ka, ang lakas ko talaga sa'yo. Aso na ako. So confident na naman siya, yabang niya, labas siya dun sa forest, gala-gala lang, di ba? Kita niya mga tropa niyang aso, what's up guys? Sabi niya gano'n, di ba? Confident Aso na siya Alam mo, yan, lakad-lakad siya, di ba? Chill-chill pa siyang ganyan, no? Angas-angas niya. Maya-maya, may nakita siya. The king of the jungle. Leon. Gutom din yung leon, hindi pa kumakain. Sabi ng leon, jackpot to. Sabi nung aso na siya, di ba? Shit, ano tong pinasok ko? Alam mo ginawa niya? Takbo na naman siya. Takbo. Buti na lang nakapagtago ulit siya. Alam mo, sabi, Lord, ang hirap para maging daga. Ang hirap maging pusa. Ang hirap maging aso. Alam mo, sumagot si Lord. Alam mo, sabi sa kanya, uy, ano ka ba? Kahit gawin kitang, gusto mo kahit leon pa, tigre, elepante, hanggat yung puso mo, daga, hanggat tingin mo sa sarili mo maliit, mababa, wala rin yun. End of story. Diba? So
it's about how you look at yourself. Hindi naman importante rin tingin sa'yo ng ibang tao. Minsan kasi, di ba, kahit ano ka pa lang, di ba, kahit hindi ka pa pro, kahit ano ka pa lang, baguhan ka pa lang, tingin mo sarili mo, talaga mag-M club ka dito, magka-car club ka, naniwala ka sa sarili mo, talaga ma-achieve mo rin yan. Okay? Eto na nga, saan ba tayo dapat maniwala? O di ba, pagod na ako mag-story, next na tayo. Sulit ba? Bilisan na natin kasi excited na ako dun sa ano natin eh. Excited na ako dun sa announcements natin eh. Guys, marami kaming surprises para sa'yo. Kala niya isa lang ah. Ayan, next naman natin. Ito na nga. Believe in your... Tanan, 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 tanan. Nasaan na? Ayan. Kaya natin to guys. Manali tayo na mag-next slides natin. Ito na nga. Saan nandiyan pa yung mga nasa online? Gising pa ba? Excited na ba sa announcement natin? Oh, konti na lang. Bilisan na natin to. At ayan na nga. Story time. Next naman natin. Believe in your... Ayan, sige. Kaya natin to. Konting dasal pa guys. Ayan, sige, malakas tayo kay Lord. Ayan na nga. Sabi ko sa inyo, malakas tayo kay Lord eh. Believe in your upline. Ang upline po natin, parang magulang natin yan. Parents natin, sila yung guide natin dito sa business natin. Sila yung roadmap sa ating success dito sa front row. Ayan na nga, ito na nga, ang golden rule natin. Basahin natin sabay-sabay. Obedience is better than understanding. Ano ibig sabihin yan? Simple lang. Hindi lahat ng pinapagawa ng upline mo, maintindihan mo agad. Pinapapunta ka sa ganitong lugar, walang kakilala na pinapapunta ka sa ganitong init-init, pinapaten ka na training na pinapaten, pinaten ka na special training, may konting bayad. Ano ba naman yan, apps? Alam mo, hindi mo maintindihan ang upline mo. Kasi maintindihan mo lang talaga yung upline mo kapag upline ka na rin. That's the only way. Kaya for now, just trust, maniwala ka lang, kasi upline mo, may dahilan bakit siya nauna sa'yo eh. Again, kahit mas bata sa'yo yan, di ba, kahit mas professional ka sa kanya sa labas, mahalin po natin yung mga uplines natin. Alam niyo ba, dapat hindi lang downline ang kinikip, dapat pati upline. Kasi upline mo, alam mo, pag na-visit sa'yo yan, magbibuild lang yan ng bago, maghahanap lang yan ng ibang tututukan niya, nang bibigyan ng mas maraming oras. Kaya dapat lagi yes ups lang, dapat dikit lang tayo lagi sa upline natin. Love and respect your upline kahit leader ka na. Diba? Some of you bago pa lang, ang mga bago, mga sweet pa yan eh. Diba? Yan ang mga lagi yes ups pa, lagi nag-message sa upline, lagi nag-update. Pag tumatagal na, anyari. Pag leader ka na, sabi ko nga po sa inyo, December 2022, some of you, ako kung napanood nyo ko, nag-talk ako dito mismo sa events hall natin, in front of more than 1,000 na tao naka-live pa. Alam mo, ito po yung catch. May sinabi kasi ako doon, sabi ko, nung medyo kumita ako, nakapag-build ako, naging upline na rin ako, dumating yung time, nakalimutan ko na maging downline sa upline ko. Pero, nung nakapag-build ako, kasi yung story niya, na-treasure ako ng bonggang-bongga eh. Nag-top earner na ako, tapos dumating yung time, naubos lahat. Back to zero talaga ako, kasi wala talaga. Alam mo, nawala lahat ng downline ko, lahat ng members ko, lahat ng leaders ko. Sabi pa sa akin, ups hanggang dulo, lahat nawala. Alam mo, sino lang nagstay? Yung upline ko. Ang tanong, pag ikaw ba, nawala yung upline mo, kaya mo ba? Kaya nang sabi nga nila minsan, di ba, pag lagi nandyan, hindi natin na-appreciate. Kaya ako forever thankful talaga ako sa upline ko. Isa lang kasi upline ko, pero kahit isa lang solid naman talaga. Apps Karen Asistio Rosales. Diba? Siya lang pinag-iisang upline ko. Kaya sabi ko, buti na lang may upline ako. Nung ko mas na-appreciate yung upline ko, kasi dati, no, nakapag-build na ako, may left and right na ako, na gumagalaw. Sabi ko, parang hindi ko naman, kaya ko na to. Eh, nung nawala sila, hindi ko pala kaya na walang guidance ng upline ko. Kaya guys, sana, kahit tumatagal na tayo sa business, kahit lumalaki na yung sarili mong grupo, kahit nagka-top earner ka na, always go back to your mentor, always be grateful. Tingnan natin kung saan tayo nagsimula. Sino ba nagtsaga sa'yo dati? Diba nung makulit ka pa? Sino ba tumutulong sa'yo nung wala ka pa? Diba minsan mga kapatid nalilibre pa yan kasi alam niyo wala kang budget. Diba? Kaya naku, napakalaking bagay ko. Alam mo may mga members na wala na talaga literal upline nila. Sa Karen, walang upline yun. Alam mo, wish lang nila sana may upline sila, pero ikaw may upline ka nandyan, di mo na-appreciate. Kaya may tabuhan kami ng upline ko. Uy, ano ka ba? 2024 na. Move on na tayo. Diba? Sabi nga last time, the only way to move forward is to move on. Move on ka na, 2024 na. Yung mga conflicts na yan, isolve na natin. Nagagets po? Ayan no, kaya alam mo, talagang forever thankful ako sa upline ko. Kasi kung wala naman yung upline ko, wala akong ngayon sa harap niyo eh. Kung wala yung upline ko, hindi ako sinaga ng upline ko. Wala, baka hindi na ako nakapag-rebuild, baka nag-quit na lang ako. Kasi siya talaga yung nakatulong ko, yung time na down talaga ako na lahat ng binil ko nawala. Yung upline ko, buti na lang hindi nawala. Kaya, palakpakan naman natin yung mga uplines natin. Andiyan yung upline ko eh. Tingnan mo ah, imagine mo ako Millionaires Club na, di ba? Trainer ako ngayon, upline ko nandyan pa rin. Di ba? Nandyan siya. Kaya thank you, Karen. Love you. Ito na nga guys. Be ready rin na i-correct tayo. Minsan kasi kaya sama-sama yung love natin sa mga upline natin kasi napapagalitan ka. Tama or tama? Nako-correct ka. Di ba?
Sabi nga, do not correct a fool or he will hate you. Correct a wise man and he will appreciate you. Kung talagang wise man ka, hindi ka bobo man. Alam mo yung wise man, bobo man? May story din yan, pero huwag natin kwento, okay? Second na ako sa announcement. Diba? Talaga magpapakorek at magpapakorek ka. Saka alam ako, mas na-appreciate yung upline na kinokorek ako. Kasi kung hindi na ako kinokorek, parang wala nang pakialam sa akin yung upline ko. Kung pinapagalitan ako, sabihin may concern sa akin yung upline ko. Nagigets po natin? At ibig sabihin, talaga tinututukan niya ako kasi alam niya i-correct sa akin eh. Alam mo ba, ang hirap kasi anuhin eh. Bias kasi tayo sa sarili natin. Mahirap i-correct yung sarili. Kasi feeling mo minsan wala ka namang mali. Feeling mo perfect ka. Diba? Okay naman ang ginagawa mo, pero ang makakita kasi ng ibang tao, kaya dapat open tayo sa constructive criticism ang tawag po doon. Okay? Kaya yun, kaya sana be grateful lagi na may uplines tayo. Syempre, hindi naman perfect din yung upline natin, pero the point na lagi kang tinututukan, lagi kang, di ba, lagi kang kinakamusta, sana na-appreciate po natin yun. Okay, gets po? And ito na nga, next na natin. Next na natin dyan. Nakakasunod ba? Natututo pa? Ayan na nga, ito na nga next natin dyan. Pa-next ako na lang dyan sa slides natin. Believe in your downline. Alam mo ito ha? I'll be honest with you din. Ako kasi tao na medyo fast learner ako. Madali ako matuto, madali ako makagets. Turo mo lang sa akin ng saglit yan. Ako, kahit hindi mo ituro sa akin, medyo mabilis ako makaano talaga. Mabilis ko maaral ng isang bagay. But, nung nag-handle na ako ng tao, syempre hindi naman lahat ng tao katulad ko. Tama? Meron dyan medyo talaga. Alam mo yung iba to sa totoo lang yung iba nga mag-login na lang ng all access nila. Tapos tinuturo mo pa mga 10 times. Di ba? Iba nga, basta parang ang small na bagay. Ano nga, alam mo, iba nga hindi nga nila alam ano yung email ano yung Gmail. Sa totoo lang. Di ba? Pero we have to understand na hindi lahat ng tao katulad natin. Again, patience. Tsagain mo yung downline mo. Alam mo kung bakit? Ano mo kung bakit? Yung mas malakas. Kasi nga, dati chinaga ka din ang upline mo. Uy, makulit ka din dati. Alam mo, kasi makulit din ako dati. Thank you, Karen. Chinaga din ako na upline ko dati. Diba? Naging patient na din siya sa akin. Kaya sana ganun din po tayo. Saka dito, ang magpapayaman talaga sa ating guys, pinaliwanag ko na kanina, pag nakapag-build ka ng grupo, yung tao, di ba? Yun naman talaga natin yung business natin, kailangan alagaan natin yung mga tao natin, no? This is the business of creating leaders. Kailangan mag-create ka ng leaders under mo para magkaroon ka ng leverage, para kumita tayo na kasing laki ng kita ng mga uplines natin. Diba? Kaya tsatsagain mo talaga. The more quality leaders na meron ka, diba? The better quality ng network mo. Kaya guys, be patient lagi sa mga members natin. Diba? Sana, ayun nga, mahalin din natin yung mga members natin, pero wag jowain. Ulit-ulitin ko yan. Mahalin pero wag. Tayo dating tropa ngayon. iba pala yun. Nagagets po natin yan. Saka ito again, ito pag may pag may downline ka na, ang gawin natin ganito, i-close mo, i-friend mo, pero make sure may boundary pa rin kayo. Ano yung boundary? Makikinig pa rin siya sa'yo dapat. Kasi minsan masyado naman natin tinatropa yung downline natin. Nangyayari, hindi na nakikinig sa atin. Feeling naman niya magkaano na kayo, magka-level na kayo. So create boundaries pa rin. Dapat naman, sa mga members naman, ganun pa rin. Apply mo pa rin yan after all. Okay? Kahit magkaedad lang kayo or sobrang close na kayo, apply mo pa rin naman yan. Nagagets? Nagagets? Sa atin na nga, pabilisan na natin. Sobrang excited na ako sa ating announcement. Next time po natin dyan. Dito dapat. Saan ba? Wala. Ayan, so believe in our company. Anong company natin? Anong company natin? Front Row, hindi lang basta company, the number 1 multi-level marketing company in the Philippines. Ay, parang okay na siya pag dito. Medyo okay na siya. Ano no? Hindi. Parang okay na siya, feeling ko okay na siya. Feeling ko lang pala. Hindi, okay na, yan Okay na, no? Sa ito na nga, nandito tayo sa number 1 multi-level marketing in the universe. Diba? Kaya hindi ka basta-basta. Alam nyo, marami namang ibang company sa labas, pero ito ang dami, may mga friends din kasi ako honestly na nakilala ko ng network din sa ibang kumpanya. Pero alam mo pa nagkakwentuhan kami, iba pa rin talaga yung front row. Sobrang iba po talaga. Dati nag-network din si Sir Sam, si Sir R. Alam mo, kinukwento nila sa amin yung experience nila. Grabe. Sobrang swerte po talaga natin na front row tayo. Lahat ng kailangan natin nandito na. Diba? We have our own building. Imagine mo, lahat ng fully air conditioned na rooms. Ang init-init sa labas. Alam mo, uso yung heat stroke sa labas. Sa loob ng opisina natin, ang uso, naka-jacket. Kasi ang lamig-lamig. Kaya nga ako nag-coat ngayon No? Ang lamig dito Napakaswerte po natin lahat ng kailangan natin nandito na may pakape pa mamaya. May pa-donut pa. Naman yan, lahat nandito na. Alam niyo naman, credibility ng company natin. Lahat ng sikat, kilala lahat. Lahat nasa front row. Hindi ko na nga nailagay, may international pa tayo endorsers. Ano ba naman yan? Proud ka ba na front row ka? Dapat lang.
Imagine mo, alam mo, naalala ko lang si Vice, nung in-introduce siya as ambassador ng Front Row. Sabi niya, grabe yung tiwala niya sa Front Row. Hindi naman siya basta-basta nag-endorse ng kung anong brand or company. Alam niya talaga maayos ang company natin, maayos ang management natin, kaya pumayag siya. Kaya sana guys, proud na proud tayo na Front Row tayo. Alam mo ako to bagong member pa lang ako, nagpo-post na ako about Front Row. Ganun ako ka-proud na Front Row ako. Pag tinatanong ako ng ibang tao, kaya kakamit ko lang ng ginagawa ko, Front Row. Yung networking mo, bakit? Diba? Gusto mo? Di, proud ako lagi na Front Row kasi lahat ng meron ako galing dito. Diba, lahat ng, sa dami na natulungan ko, dahil din naman yung sa Front Row, natulungan kay family ko dahil sa Front Row. Diba, ang dami ko naranasan dito na talagang, alam mo yun, na I think kung nag-work man ako, pwede naman din akong kumita, pero hindi ko maranasan ibang mga privileges na bigay sa atin dito. Okay, next naman natin, ito na nga, parang ayan niya ulit. Ito, ayan. Kaya pa today, ayan. Saan ba dapat tinuturo to, sir? Okay, ayaw talaga. O, doon daw. Ayan. Next mo na lang yan kasi konti na lang naman. Sige, konti na lang naman kasi hindi na rin ako makapag-antay sa ating announcements. Ito na nga. O, yan o. Sa taas, diba? Nakita niyo pagtaas natin doon yung mga awards ng company natin. Most trusted, pinaka-pinagkakatiwalaan na multi-level marketing company in the Philippines. Alam mo, sorap lang, nakaka-proud lang talaga kasi countless na yung mga recognitions at mga awards ng company natin. Pa-next na lang ako. Ito na nga, next natin, believe in our owners. Kilala po yung owners natin? Kilala. Alam mo, nakakatuwa. May mga nakikilala ko ngayon, kahit hindi pa sila front row, kilala nila yung owners natin. Si SB, yung congressman, yung nasa Channel 7, si RS, di ba yan, director sa artista yan? May-ari sila ng mga dito, di ba mga business din dyan sa Tomas Morato. Ay grabe, kilala pa yung owners natin. Credibility-wise, wala ka na questionin. Ito na nga, pakita ko lang Alam mo, given na yan, alam naman natin yung background nila, pero pinaka-thankful po talaga ako kay Sir RS at Sir Sam. Kasi when I was starting in front row, yung tsura ko dati, subs Karen dati, Miley Cyrus na. Love you, Ops! Diba, tsura ko dati, I was a nobody, wala pa akong kinikita, wala pa akong group, bagong-bago pa lang ako dati, pero tinan mo naman, love na nila ako, kaya sabi ko, baka iniisip niya kasi na yung owners natin, diba, para lang sa mga naging close yung mga top earners or mga M-club lang, hindi po. Kilala ko kayo, may mga selfie kayo sa kanila, diba? Tapos naka-akbay pa. Diba talagang yung love ng owners po natin para sa atin, kung tutusin, they don't need front row. Sa totoo lang, kasi nga, diba, may career sila sa labas, pwede nila mas i-pursue. Pero for the love talaga, para mas makatulong, talaga ito na nga, sobrang grabe yung pagmamahal na binibigay nila sa atin. Kaya guys, ako every time na nandito kayo sa office, for example, nakita niyo si Sir R, si Sir Sob, kayo mahiya. Talagang sobrang bait. Minsan nga sila pa yung mag-approach sa'yo, di ba? Last time kasama namin si Sir RS Nagulat kami. Tara guys, ano tayo? Di ba? Kantuhan tayo. Sobrang bait po ng owners natin. Sayang si Sir R kasi ngayon nasa Alabang. Tapos si Sir Sam parang nasa ibang bansa yata. Diba? Pero yan sana, one of these days makapag-picture ka sa kanila, diba? Huwag kang mahiya sa kanila, sobrang bait. Alam mo, dito lang ako nakakita sa front row, mga bilyonaryo, sobrang successful na mga tao, pero sobrang bait. Sobrang down to earth. Minsan si Sir Sam kasama pa namin nag-fishball sa labas. Kasi nakaranas dito noon. So, grabe, di ba Sir Sam, kumakain ng fish, kumakain ng ganito. Napaka-simple pa rin. Kasi galing din naman sila sa wala. So, yung story po ng owners kasi natin talaga hindi naman agad-agad mayaman, successful agad. From natin din po talaga. Kaya sobrang natin sa kanila. Sobrang dikit natin sa kanila. Yan, mga awards na lang, mga exposure ng owners natin. Diba? Alam na natin yan. Pero sabi ko, more than that, yung love, yung talagang friendship na, relationship na meron tayo sa kanila, hindi po natin kaya i-compare yun. Sa mga nag-work, sige nga, kaklose mo yung CEO nyo, sanggang ticket kayo, inaakbayan ka. Sa mga nagtatrabaho, hindi naman tama. Pero dito sa front, dito lang po ako nakakita talaga ng ganitong klase ng mga owners natin. Ayun grabe. Kaya forever front row po talaga. Forever grateful tayo sa mga owners po natin. Alam mo, nakakatawa pa. Ito nga, believe in our products. Alam mo, baka naman mamaya, member ka na. Effective po talaga yung Luxwine. Effective po talaga yung sabon. Effective po talaga yung Brilliant natin. Siyempre, itry mo din kasi. Inumin mo din or i-take mo din. Itry mo din yung mga products natin. Guys, huwag mong tipirin yung sarili mo. Kasi iba tinitipid yung sarili. Sayang, bebenta ko na lang. Sayang yung Luxwine nakuha ko sa package. Alam mo ba, mas madali ka makakapagbenta kung ikaw mismo user ka ng product natin. Kaya, diba? Kaya naku, dapat gumagamit po tayo ng products natin. Be the product of your own product. Alam mo ba yung best na testimony? Marami kang makukuha sa Facebook, mga before and after. Tama? Mga talagang daming pimples dati, gumanda, guwapo. Tama? Pero yung best, pinaka-the best na transformation or testimony sa inyo nang gagaling.
Kaya dapat gumagamit po tayo ng products natin. Akit ka sa taas, di ba? Iba, may ano pa lang kayo, guest pa lang kayo, tinutuloy na kayo, ito yung mga products na, ito yung mga, awards ng products natin. Most effective glutathione, most effective slimming product, di ba? Sobrang lahat, napakarami na po ng recognitions ng products natin. Ako ito walang power kasi food supplement. Anong tawag sa products natin ito? Food supplement. So, hindi po siya medicine. Kaya may nakalagay, no approved therapeutic claims kasi rule yan ni FDA na hindi mo siya pwedeng i-claim as nakakagamot kasi nga hindi siya gamot. But, mismong mga gumamit, yung mga nagtestify. Ako, ang dami kong mga naging member or buyer. Thank you ma'am kasi nagkaanak kami ni Mr. Ang tagal na namin gusto magka-baby, mga ganyan. Di promise, nawala yung cyst, nawala yung ganito, ganyan. O diba talaga sobrang ganda po ng products natin. Kaya gumagamit ba ng products lahat? Gumagamit lahat? Parang hindi pa. Joke lang, okay? So, consistently, sana gumagamit po tayo ng products natin and believe in our system, yung sistema po natin. Dati pa, alam mo ba yung multi-level marketing, matagal na po nag-exist po. Sobrang tagal na, I think sa training ni Upscurvin, 1940s pa. Proven na po, hindi siya trial and error. Ang dami na po, di ba? Ang dami na natin naging Millionaires Club, ang dami na napayaman ni Frater, ang dami na nagbago ang buhay dito. Kaya yung sistema natin, susundin mo na lang. Susunod ka na lang sa mga yapak na mga uplines natin. Nagigets po ba? Ayan, may proseso. Hindi man kasi agad-agad. Pero may proseso. Walang magic, pero may proseso. Hindi po ito magic, hindi ito easy money, pero may process tayo na susundin. Ang tanong, kaya mo ba sundin yung proseso? Dapat lang, kasi hindi ka naman makakarating sa narating namin kung hindi mo pagdadaanan yung mga pinagdaanan namin, as simple as that. Ito na nga, kailangan pa nag-invest tayo sa knowledge. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, nung umpisa, kailangan mag-build tayo ng grupo. Paano makaka-build ng grupo? Kailangan may enough knowledge ka. Yan yung foundation natin dito sa business. Ayan, so numbers game din sa pag-invite, diba, sa pag-build ng grupo, chika-chika, cheke-cheke. Lahat tayo ay yaman, wag ka lang mag-quit. Perhaps, wait lang, linawin ko yun So mag-stay lang ako, basta hindi ako mag-quit, kayaman ako. Siyempre, dapat may gagawin ka. Huwag naman natin common sense na, baka naman iba, stay naman ako, umataw ka. Apps nag-office ako, nag-invite ka. Nag-office ka nga, nagpalamig ka lang dito, nagubos ka lang ng tubig sa dispenser, diba? Kaya kailangan ka, syempre hataw talaga, diba? Hard work, puyat, pagod. Pero ako na nagsasabi sa'yo, lahat ng puyat, ng pagod, lahat yan bayad sa dulo. Ito na nga, commitment. Bakit kailangan mag-commit? Ano sabihin ng commitment? Making time even if there's no time. Gagawa ka pa rin ng oras kahit parang wala. For example, sa mga nag-work or nag-school, parang ang hirap kasi nagtatrabaho ko, nag-aaral ako. Pero yung talagang gagawa ka pa rin ng paraan. Yung talagang kahit puyat ka, kahit wala kang tulog, a-attend ka ng training. Diba yung kahit talagang may pasok ka pa kinabukasan, okay lang kahit napuyat. Kasi after ng training, meron pang mom, meron pang babaran, tama? Nangyari sa akin, kaya napang full time na lang ako Lagi pinupuyat, pero mama, tinan niyo naman yung nangyari, sulit naman, diba? Ano ba ibig sabihin pa ng commitment, diba? Yung commitment, guys, ay na nga, nagbibigay ka ng oras mo, ng time, ng effort mo. Panagsa lang ako dyan. Ayun, dedication mo, di ba kahit parang ang hirap, kahit imposible. Pero sa mga full-time, sino yung mga full-time? Full-timers po. O dapat na, committed ka na dito. Iniwan mo na yung dati mong ginagawa Dapat lang at nandito na lahat ng attention mo. Di ba? Bigay mo na kay front row, huwag mong ibigay sa kanya. Sa iba pala binigay, no? Ayan, parang ano lang to Alam mo yung commitment, parang pag-aasawa to Parang ano to a relationship. Sino yung mga married na dito? May asawa na. Sino po? Ayan, sila tita, no? O, sa mga wala pa, huwag muna maghanap. Ito parang marriage, di ba? Ano yung sinasabi kapag kinakasal? For better or for? Ano ba yun? In sickness and in health. Till death to us. Or, ibig sabihin, wala makakapag-hiwalay sa kanila. Hindi ka pa napagod na. Ay, ayoko na. Pwede ba yun? Hindi. Ganon din po sana yung level ng commitment na meron tayo dito sa front. Hindi ma-reject ka lang ng konti. Ma-injure ka lang ng konti. Naasar ka lang ng konti ng kaibigan mo. Uy, wala mong yoro sa'yo, Joyo. Ikaw naman, nakinig ka naman. Ayaw mo naman commit. Diba? Sabi ko nga po, kung ano yung effort na binibigay mo sa'yo ngayon dito, babalik din talaga sa'yo. Ako yung nagsasabi sa'yo, how to stay committed. Paano ba mag-commit? Mag-set ka ng mga goal. May mga dream board po ba tayo? Dream board po, alam? Hindi ko na di-discuss yan Sa yan, set routines, dapat meron ka schedule everyday. Better if meron tayong planner. Alam mo yung planner, di ba? Ayan, natutunan ko yan kay Sir RS. Sabi ni Sir R, lahat po ng mga nagbe-business, may planner yan. Hindi labo-labo yan. Planado yung everyday niya. Nagagets? Stay inspired. Diba? Dapat lagi tayo motivated na gawin yung business natin. Stay accountable. Ano ba sabihin na accountable? Yung sinabi ko kanina. Kailangan alam mo yung responsibility mo, yung resulta mo, ikaw ang may kagagawan dito. Or ikaw ang gagawa. Hindi mo sisisi ibang tao kapag pumalya ka dito. Nagagets po? And stay the course. Sabihin, tuloy-tuloy mo lang talaga. Diba? Siyempre, hindi naman laging masaya, pero hindi naman laging malungkot. Hindi laging panalo,
Pero hindi naman din laging talo. Again, law of polarity po yan, balance yan lagi eh. Kaya kung down ka ngayon, huwag kang mag-alala. Kasi darating yung time, magiging up din yan. Ay, kaka-caption ko kasi yan bukas eh. Naalala ko yung kanta, may kanta kasi ako nakita ang ganda. Ano yun? I was down but now I am up. Ang ganda nun. Diba? Kaya commit lang po talaga tayo. Ako nakita ng example yung upline ko kasi nakita ko talaga siya. Nung buntis siya, umaten pa, parang 1 day or 2 days before siya manganak dun sa second child niya, umaten pa siya ng meeting namin. With Ups Richmond sa ka-owners, naalala ko talaga, hindi ko makakalimutan. Sabi ko, grabe yung upline ko, kaya pala ganun yung resulta. Yung iba, kahit paus na yung mga uplines natin, pagod na, diba? Kaya no doubt, bakit ganun pa yung resulta nila? Kaya sana po mabigay din natin level of commitment. Nalagay ko ba dito? Alam niyo ba yung Avengers? Ano yung lagi na sinasabi dun sa Endgame, dun sa last na movie? Ano yun? Whatever it takes. Dapat ganun level of commitment natin, yung parang talo na, pero hindi, laban pa rin to. Diba? Hindi yan, ano nangyari? Panalo pa rin naman. So, ganun din po dito, favorite ko kasi yun eh. Kaya dapat yung level of commitment po natin dito, ganun. O sa mga may jowa? O sige nga, ay wala. Pero dati naka-jowa. O yan, kapag yung jowa mo, pinapunta ka, diba? Pag hindi ka pumunta dito, magbe-break tayo, anong gagawin mo? Pupunta ka! Kahit may ginagawa ka, tama? O kung sa pag-ibig lumalaban ka, ano pa dito? Iiwan ka din yan. Charot! Ito na nga, sa inviting content tips na po tayo, sa skills naman natin, sa mga skills na dapat talaga ma-master po natin mag-invite. Gusto nyo malaman paano gumaling mag-invite? Paano master mag-invite? Gusto nyo? Alam ko paano? Alam mo kung paano? Eh di mag-invite ka. Hindi, seryoso yun, hindi yung joke. The only way para ma-master mo yung isang bagay, nilagay ko yan dito eh. Ayan o, kailangan ginagawa mo siya ng paulit-ulit. O dapat walang balat sibuyas. Alam yung balat sibuyas? Yun nga, dapat konti rejection, ayaw na agad. Dapat hindi tayo ganun. Huwag din mainip. Again, pag nainip ka, talo ka. Pag nainip ka, talo ka. Kaya guys, ako tuloy-tuloy lang talaga tayo dito. Again, next lang na next. May aayaw pero may papayag, may oo. Gusto yung patunayan ko, bakit may sasali din sa'yo? Gusto yung patunayan ko? Ikaw nga sumali ka eh. Oh, ikaw nga nandito ka. Ayun, nandiyan kayo sa mga online natin eh. Kaya meron din, may mag-yes lang din talaga. Kaya tsagain po talaga natin kasi hindi naman yan agad-agad na unang try mo pa, second try mo, diba? I mean, nilagay ko ako dito, ang ganda nito eh. Next na natin, konti na lang to, tsagain na natin. Ayan na nga, laban lang. Laban natin yan. May nilagay ako dito na maganda. Ayan, repetition is the mother of all learning. The father of action, which makes it the architect of accomplishment. Oh, yung taray. Pang ano yan, pang status yan. Kahit ito na lang, para madali. Ang lalim, no? Repetition is the mother of learning. Ibig sabihin, the only way, sabi ko nga, para ma-master mo, matutunan mo isang bagay, gawin mo na ng gawin, paulit-ulit. Promise, wala pang joke yun. Dapat talagang gawin mo na siya ng gawin. Gawin mo siyang habit, gawin mo siyang sistema mo. Ay, naku ko sa'yo, araw-araw, kung baka usap ka ng tao, ay promise, mamamaster mo talaga yan. Sinanay mo yung sarili mo, araw-araw ma-invite ka, kahit isa lang. Napapresentahan mo or nadadala mo sa office, yun na. Magiging madali na sa'yo yan eventually. Mamani-maniin mo na lang yan. Kaya dito may mga nakikita ko parang talagang hindi sila nauubusan ng everyday ng kausap. Kasi sinanay na nila yung sarili nila. May master na po nila yung craft nila. Ito pa, you don't have to be great to start. Nilagay ko to para sa mga bago natin. But you have to start to be, sabihin, hindi kailangan magaling ka. Hindi kailangan, agad-agad master mo na. Kasi lahat po ng master was once an amateur. Lahat po ng professionals, isang bagay dati amateur lang. Kaya okay lang yung basta simulan mo lang. Diba, eventually mamamaster mo din yan. Nagagets po ba? Okay na ba yung audio natin? Okay na ba yung or konti pa kasi konti na tease na lang daw. Sige, excited na kasi talaga ako eh. Natuto ba? Hindi nga natuto ba? Kaya guys, inviting, diba? Everyday magdadala lang naman, especially to sa main office. May mga speakers naman tayo na sobrang gagaling. Di wala ka ibang gagawin, magdala ka lang talaga eh. Ano ba dapat unahin? Warm market, cold market, basta mag-invite ka. Alam, minsan, mas nag-iisip tayo, mas ang tawag doon, analysis paralysis. Mas nag-iisip ka, mas nahihirapan ka. Kasi isip ka ng isip, sana ginawa mo na lang. Kesa nag-spend ka ng oras, kakaisip. Nasusundan? Nagagets po natin yan. Kaya yun talaga, kaya ako din, even ako ito, isang tip pa, maging palatanong ka din. Matuto tayo Sabi nga, wag mahihiyang kung may right net, may iba pa rin. Hindi ako imagine guys, ako, Prime Millionaires Club na ako, master na ako, konti na lang, tapos kikita ko pa sa mga product selling, alam mo, sa almost 10 million na yon. Pero, alam ko na ibang mga leaders dito, nagtatanong pa rin ako. May nakikita ko, ang lakas mag-invite. Paano mo na-invite? Anong ginagawa mo?
Promise, kung gusto mong gumaling din, magpaturo ka sa mga magagaling. Magpaturo ka sa mga nakaka-master. Nagigets po natin? I-close mo yung mga nakikita mo laging productive, di ba? Laging may invite, laging may kausap. Di ba? Magpaturo ka, magpa-guide ka. And syempre, invite lang tayo ng invite. And isa pa sa mga skills, dito na nilagay dito, na dapat ma-master din natin mag-tee up, mag-build up. Magpakilala ng maayos sa isang bagay or tao. So for example, gusto yung makabenta ng Lux White? Gusto yung makabenta ng products? Ang simple lang, kailangan magaling ka mag-tee up. Alam mo, may ginagamit ako ngayon, ganda nito. Ano yan? Sabi mo sa friend mo, Lux White pangalan na to. Alam mo, grabe tong glutan nito. Hindi to normal lang. Dapat alam mo kung paano siya i-tee up, paano siya i-build up. Same thing, punta ka sa office, dala ka ng invite mo, pakilala mo yung upline mo, hindi basta ito yung desk ko, hindi ganon. Ito yung mentor ko, di ba? Isa sa mga pinakatumutulong sa akin, team leader siya ng front row. Pwede mo maganti ng konting achievements, paano ka natulungan ng tao. Tee up po, alam mo yung tee up? Sabihin nyo nga, tee up. Sulat natin, hindi ko na nalagay sa slide. Tee up, build up. Alam mo yung pinaka-kumikita rito, hindi lang yung magaling mag-invite, yung magaling din mag-tee up. Same thing sa selling, ganun din yan. Yung magaling mag-tee up, mas nakakabenta rin ng products natin. Okay ba yun? Pwede na ba natin anahin ng isang surprise natin? Actually, tapos na guys yung part ko, pero siguro, kinakabahan ako na ewan. Alam mo, ang dami nagtatanong talaga sa akin kanina, may poster daw. Di ba nakita niyo yung poster ko? May dito ba? Parang ito yung, flash natin ulit parang ito yung last dito eh. Ayan, di ba? Ako yan. Diba? Gandang hindi may nakala. Charot! Ako po yan, hindi hindi yan si Janela. Charot! Kala nila si Valentina yan, ako po yan. Ito na anyway. Meron daw ngayon? Merong car club na bago. Ang dami nagtatanong sa akin kanina, sino ba yan? Sabi ko, hindi ko rin alam. Basta sabi sa akin may car club, hindi rin naman ako yung mag-a-announce. Diba? Kasi hindi ko naman alam kung sino. Ready na ba yung natin, mag-a-announce? Saka syempre rin, meron tayong gustong tawagin dito sa stage para, yun nga, hindi ko kasi alam eh. So, tinan natin kung sino, sila na ba yung mag-a-announce. Ready na ba lahat? Ready ka na ba makita? Ready ka na ba makita yung future mo sa front row? Gusto mo na ba makita yung bagong car club owner natin or bagong car owner natin? Gusto mo na rin ba makuha yung first car mo sa front row? Hello guys, wait lang. May kwento ko lang. Ako, feeling ko na nagkaroon ako ng first car. Grabe, kasi wala kaming car sa family namin. Never kami nagkaroon. So, hindi ko lang yung first car. Nabili ko yung Montero ko. Hindi ko lang siya first car. First car din ng family namin. Napakasarap. Diba, alam mo lahat ng nag-reject sa akin dati? Lahat na nag-negative sa akin dati. Huyusin sa akin lahat. Diba, nagkakotsi ako. Kaya sabi ko sa inyo, naku, yung mga rejections, yung mga negative sa paligid natin, bahala ka kung papakinggan mo. Diba? Ready na? Bibintang na ako dito. Ready na po? Sana ready. Hindi ko